Nakuha ng binata ang isang pinakaiwasang klase sa simula pa lang, ang Shadow Mage. Inakala niyang makakabuo siya ng hukbo ng undead at madudurog ang bawat kalaban sa kanyang landas. Ngunit, winasak ng realidad ang pag-asang ito. Hindi naman lubos na walang silbi ang Shadow Mage, ngunit isa pa rin itong napaka-ordinaryong klase. Sa mababang levels, tanging pagtawag lang ng skeleton ang kaya ng Shadow Mage, na naglalabas ng 2 skeleton bawat cast at may 10-minute cooldown. Kapag nawasak ang mga skeleton na yon, mawawalan na ng opensibang kakayahan ang Shadow Mage at agad na nagiging pabigat sa labanan. Talagang hindi ka nais-nais ang klaseng ito kaya walang grupo ang may gusto sa kanila para sa mga dungeon raid. Ang binatang nakapukaw ng klaseng ito ay nagngangalang Chen Shai. Hindi niya kailanman inasahang makakuha ng era rank hidden class, ngunit ang kanyang mental power ay umabot sa nakakagulat na 150 points. Kadalasan, sinumang may 25 hanggang 85 mental power ay makakapukaw ng standard class, habang ang mga lampas 85 ay may tsansang makakuha ng rare class. Lalo na ang mga lumampas ng 105 points, may tsansa silang makapukaw ng era rank hidden class. Sa buong klase niya, tanging si Chen Shi, at ang pinakamagaling na henyo ng akademya, si Zhong Menghui, ang lumampas sa 105 points. Gayunpaman, ang mental power ni Zhong Menghui ay buong 40 points na mas mababa kaysa sa kanya. Sa kabila nito, ang klaseng napukaw ng dalaga ay hamak na mas malakas kaysa sa Shadow Mage. Nakuha niya ang Laara rank hidden class na kilala bilang Void Walker. Kahit na pareho silang magic class, ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Dahil dito, mas nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Chen Shai. Isang taong may mas mababang mental power ang nakapukaw ng hidden class, habang magsisimula namang mag-recruit ang Heavenly Mandate Guild sa susunod na buwan. Ang Heavenly Mandate Guild ay hindi lamang numero 1 guild sa Great Shao, kundi isang organisasyon din ng gobyerno na nakatuon sa pagsasanay ng mga pinakamagagaling na talento ng bansa. Higit sa lahat, ang nagligtas kay Chen Shi noong kabataan niya, si Luo Shu, ay isang miyembro. Eksaktong 1 buwan pagkatapos ng awakening ceremony, bibisita ang Heavenly Mandate Guild sa mga pangunahing akademya upang mag-recruit ng mga bagong miyembro. Sinabi nilang humusgahan nila ang mga kandidato base sa kanilang pangkalahatang performance, ngunit alam ng lahat na halos mga rare at hidden class lang ang kinukuha nila. Halos walang pag-asa ang mga standard class. Labis na pinanghinaan ng loob si Chen Shi kaya ayaw na niyang manatili sa seremonya. Napansin siya ni Jiang Menghua sa gitna ng siksikan at nakitaan ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, bumalik si Chen Shai sa Zhengsheng No. 2 orphanage. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, bumagsak siya sa kama niya dahil sa pagkabigo. Alam niyang kaya ni Zhang Menghua na hindi mag-level up ng buong buwan pero madali pa rin itong makakapasok sa Heavenly Mandate Guild. Ang potensya ng isang klase ay halos na pagdedesisyonan na sa oras na mapukaw ito at hindi kailanman masasara ng pagsisikap ang agwat na yon. Kahit na ganoon, tumanggi si Chen Shi na tuluyang sumuko. Maaaring isang standard class ang Shadow Mage, pero kung papataasin niya ang kanyang level at makakakuha ng malalakas na kagamitan, maaari pa rin siyang magkaroon ng puwang sa guild. Luo Shu, hintayin mo ako. Hindi ako susuko. Eksakto sa oras na yon, isang update notification ang biglang lumabas sa status window ni Chen Shai. Ngunit pagkatapos ng update, tila walang nagbago sa kanyang mga attribute o skill. Gayunpaman, napansin din agad ni Chen Shi na may bagong lumitaw sa ibaba ng window. Ito ay isang ginintuang katangian na tinatawag na Arcane Grace, at makakabukas siya ng isa pang bagong katangian bawat 5 level. Kailanman ay hindi pa nakarinig si Chen Shai ng isang status window na may trait system. Kahit pa, agad niyang binuksan ang Arcane Grace upang suriin ang epekto nito. Nang makita niyang ganap nitong inaalis ang cooldown mula sa lahat ng skill, natigilan siya sa labis na hindi makapaniwala. Ang buhay ng mga magic class ay nakasalalay lamang sa kanilang mga skill. Ang mga kagamitang may cooldown reduction ay hindi hamak na mahal, at kahit ang pinakamagagandang piraso ay nililimitahan lang ang pagbawas ng cooldown. Pero ngayon, wala na sa mga skill niya ang may cooldown. Sa 100 mana, kaya niyang mag-cast ng skeleton summoning ng 10 beses ng sunod-sunod at maglabas ng 20 skeleton sa isang iglap. Sa sobrang pananabik, agad na inactivate ni Chen Shai ang skill. Sunod-sunod na lumabas ang mga summoning circle, habang mabilis na gumagapang palabas ang kawan ng mga skeleton. Nang kumpirmahin niyang talagang gumagana ang Arcane Grace, nanginig ang buong katawan niya sa sobrang tuwa. Nangangahulugan ito na hanggat patuloy siyang nagdadagdag ng mana, kaya niyang maglabas ng mga skeleton ng walang limitasyon at makabuo ng tunay na hukbo ng undead. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay itaas ang level niya ng higit pa sa lahat ng iba pang mga baguhan sa loob ng 1 buwan, at wala nang magagawa ang Heavenly Mandate Guild kundi tanggapin siya. Agad na umalis si Chen Shai sa kanyang kwarto, sabik na subukan ang kanyang bagong kakayahan sa loob ng isang beginner dungeon. Tahimik siyang sumumpa na magiging isa siyang taong maipagmamalaki ni Luo Shu. Dala ang ginintuang katangian na nag-alis ng bawat skill cooldown, nakarating agad si Chen Shai sa Dungeon Hall.
Ngunit pagdating niya sa beginner trial ground, nagtaka siya nang mapansing halos walang tao roon. Eksakto nang magsimulang magtaka si Chen Shai, bigla niyang narinig ang boses ng dati niyang nobya, si Lucy Chen. Chen Shai, nakapukaw ako ng rare class. Habang ikaw, nakakuha lang ng standard class. Alam mo kung gaano nakalaki ang magiging agwat natin, kaya simula ngayon ay huwag mo na akong gambalain. Nang asar din si Weixing na nakatayo sa tabi ng dalaga. Kumuha na ng mga eksperto ang tatay ko para i-power level kami ni Lucy, pero nariyan naman ang mga skeleton mo para samahan ka, kaya siguro hindi ka magiging malungkot. Tuluyang binaliwala ni Chen Shi ang pangungutya nila. Ang pag-iwan ni Lucy sa kanya ay hindi na talaga nakakagulat. Ang totoong problema ay walang naglakas loob na makipaggrupo sa taong pinuntirya ni Weixing. Wala nang ibang pagpipilian, kaya pumasok si Chen Shai sa beginner solo dungeon upang mag-level up ng mag-isa. Pagkapasok ni Chen Shai sa dungeon, kumilos na ang lalaking palihim na nagbabantay sa kanya. Naging seryoso ang nakamaskarang lalaki at mabilis na nagdial ng numero. Miss, pumasok na po si Chen Shai sa beginner trial ground. Wala namang alam dito si Chen Shai. Saglit lang nananlabo ang kanyang paningin. Nang manumbalik ang paningin niya, nakita niya ang sarili na nakatayo sa loob ng gumuhong arena habang sinimulan ng sistema na ipaliwanag ang mga patakaran ng dungeon. Nakaayos ang mga halimaw sa bawat layer patungo sa sentro, at tuwing lumalalim ito ay tumataas ng isa ang level nila. Ang pagpasok sa attack range ng halimaw ay magti-trigger ng aggro nito, at sinumang umalis sa safe zone at pumasok sa labanan ay hindi na makakabalik. Pagkatapos malaman ang mga patakaran, walang pag-aalinlangang lumabas si Chen Shai sa safe zone. Agad na nag-target sa kanya ang kawan ng mga daga sa di kalayuan. Isang panibagong notification ang lumitaw. Level 1 normal monster, Glow Rat. Ang bawat napatay ay nagbibigay ng 10 iase, at ang attack range nito ay 3 metro. Alam ni Chen Shi na ang mga level 0 na baguhan ay kadalasang may isang class skill lamang. Ang pinakamalaking problema nila ay hindi ang pagbibigay ng damage, kundi ang pagkontrol sa aggro ng halimaw. Ang paghila ng napakaraming halimaw ng sabay-sabay ay maaaring agarang pumatay sa grupo, kaya ang karamihan sa mga baguhan ay bumubuo ng team o kumukuha ng eksperto para bumuhat sa kanila. Mabilis na sinuri ni Chen Shi ang pag-ugali ng mga glow rat. Nagre-respawn sila bawat 8 segundo, nagpapatrolya sa loob ng 3 metrong radius, at nagiging agresibo sa oras na may tumawid sa hangganan. Kung ganun, ipuposisyon ko sa harapan ko ang mga summon ko bilang unang linya ng depensa. Paghahanda ng kanyang plano, agad na inactivate ni Chen Shai ang Summon Shadow. Isang itim na shadow energy ang sumabog mula sa kanyang beginner staff. Pagwasiwas ni Chen Shai ng kanyang staff, umalo ng enerhiya patungo sa mga posisyong pinili niya. Mabilis na nag-ipon ang mga anino roon at bumuo ng sunod-sunod na maiitim na summoning circle. Sa loob ng ilang saglit, mga grupo ng skeleton soldier ang nagsimulang gumapang palabas mula sa mga magic circle. Dahil ito ang unang dungeon niya, lubos na nagpakawala si Chen Shai ng summoning. Patuloy siya sa pagcast hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang mana. Kasama ang mga skeleton na inilabas niya kanina, nag-uutos na ngayon si Chen Shai sa eksaktong 40 skeleton soldier. Sobra-sobra na yon para sa isang beginner dungeon. Kaya inutusan niya ang masikip na pormasyon ng mga skeleton na tumayo sa harapan niya upang bumuo ng mapang-alagang pader. Nang lumitaw ang hukbo ng mga skeleton, sumugod ang kawan ng mga daga. Hindi nagpakita ng takot si Chen Shi at agad na inutusan ang mga skeleton na makipaglaban. Sumugod ng sabay-sabay ang 40 skeleton soldier na may layuning ubusin ang kawan sa lalong madaling panahon. Hindi mahina ang mga level 1 na glow rat, ngunit nang mawala ang kalamangan nila sa dami, wala na silang panama laban sa mga skeleton soldier. Paglaon ay nakatanggap si Chen Shai ng sunod-sunod na notification na nakapatay siya ng mga glow rat at nakakuha ng iase. Habang patuloy na pinapaslang ng mga skeleton soldier ang mga halimaw, mabilis namang tumaas ang kanyang experience bar. Nang magsimulang magiba ang kawan ng daga, pinabalik ni Chen Shai ang ilang skeleton upang protektahan siya. Ang mga natitirang skeleton soldier ay patuloy na naghanap at umatake sa mga glow rat ng walang tigil. 10 minuto pa lang simula nang mag-umpisa ang labanan, matagumpay nang nakaabot si Chen Shai sa level 1. Dahil hindi niya kailangang hatiin ang Yasu sa mga kakampi, ang pag-solo hunt ay nagbigay daan para mas mabilis siyang mag-level kumpara sa isang karaniwang party. Pagkatapos mag-level up, nakatanggap din si Chen Shai ng 5 libreng attribute points. Walang pag-aalinlangang nilagay niya ang lahat ng 5 puntos sa intelligence para sa magic classes. Intelligence ang nagtatakda sa spell damage at maximum mana. Mana mismo ang pinakakailangan ni Chen Shai. Pagkatapos ilaan ng mga puntos, tumaas ang kanyang maximum mana sa 250. Kapag tuluyan na itong na-recover, mas marami pa siyang masusumon na skeletons at mapapalakas ang kanyang kontrol sa labanan. Nang maubos ang lahat ng glow rat sa unang layer, medyo marami na ring nawalang skeleton soldiers kay Chen Shai, pero nanatili siyang kalmado. Habang pinamumunuan ang mahigit 30 natitirang skeletons, buong tapang siyang pumasok sa ikalawang layer ng trial ground.
Ang mga halimaw sa ikalawang layer ay mga Grey Wolf, mga level 2 normal monsters na nagbibigay ng tig 20 yase. Nang makita ni Chen Shi ang malaking kawan ng mga Grey Wolf sa unahan, agad niyang napagtanto na mas marami sila hamak kaysa sa mga Glow Rat. Inactivate niya ulit ang Summon Shadow at tuluyang inubos ang kanyang bagong recover na mana. Isang malaking grupo ng mga bagong summon na skeleton soldiers ang mabilis na nagpatibay sa kanyang undead army. Mas malakas man ang mga Grey Wolf kaysa sa mga Glow Rat, wala pa rin silang laban sa napakalaking bentahe sa dami ng skeleton army. Habang patuloy na bumabagsak ang mga Grey Wolf, binalot si Chen Shi ng gintong liwanag ng isa na namang level up. Agad siyang umabot sa level 2 kung saan nasa 45% na agad ang kanyang experience bar. Hindi nagtagal, lahat ng Grey Wolf sa ikalawang layer ay bumagsak sa ilalim ng mga talim ng kanyang skeleton soldiers. Pagkatapos ipamahagi ang kanyang attribute points, agad na pinamunuan ni Chen Shi ang kanyang skeleton army papasok sa ikatlong layer. Naging isa na itong perpektong siklo. Habang mas maraming skeleton siyang inuutusan, mas mabilis silang nakakapatay ng mga halimaw, at mas kaunti ang nababawas sa kanyang hukbo. Sa bawat level na nagpapahintulot sa kanyang magsumon ng mas maraming skeletons, naging halos hindi na mapigilan ang kanyang hukbo, at hindi na naramdaman ni Chen Shi na nasa panganib pa siya. Ilang patong ng skeleton soldiers ang nakapalibot at pumoprotekta sa kanya, habang ang iba ay walang habas na sumugod sa mga halimaw. Nang maubos ng kanyang mga skeleton ang lahat ng Sand Spirit Snake sa ikatlong layer, matagumpay na naabot ni Chen Shi ang level 5. 3.5 oras pa lang ang nakalipas simula nang pumasok siya sa dungsyon, kaya naging sobrang nakakakilabot ang bilis niyang mag-level. Sabik na binuksan ni Chen Shi ang kanyang skill panel. Bawat 5 level, nakakapag-unlock siya ng bagong skill at ng isa pang golden trait. Hindi na siya nag-abalang suriin ang iba niyang attributes, at agad na nilagay ang lahat ng libreng puntos sa intelligence. Sa kanya natuklasan ang bagong unlock niyang skill, ang Corpse Explosion. Ang skill na ito ay walang cooldown o mana cost at nagpapahintulot sa kanyang pasabugin ang isang skeleton na nasa ilalim ng kanyang kontrol, na nagdudulot ng 300% magic damage sa lahat ng kalaban sa loob ng 2 metro. Habang pinagmamasdan ni Chen Shi ang mga skeleton na nakapaligid sa kanya, napagtanto niya na hindi na lang sila basta mga sundalo. Sila ay isang hukbo ng mga naglalakad na bomba. Tumingin siya sa portal patungo sa susunod na layer at sinuri ang mga halimaw na naghihintay sa kanya. Ang susunod na layer ay naglalaman ng mga level 5 elite monsters na kilala bilang Steelback Rhino Lizards, na bawat isa ay may katumbas na 50 yase. Ang mga Steelback Rhino Lizard ay may 2 skills, ang Armored Charge at Steelback Counter Shock. Ang una ay nagpapahintulot sa kanilang sumugod ng diretsyo na nagdudulot ng knockback at bleeding, habang ang ikalawa ay nagbabalik ng kaunting melee damage sa umatake. Ang mga halimaw na ito ay malalaki, mababangis, at may dambuhalang health bars, pero hindi man lang natakot si Chen Shi. Ginagamit ng Corpse Explosion ang kanyang mga skeleton bilang medium, ibig sabihin ay maaari niya silang patuloy na pasabugin hanggat mayroon pa siyang mga summon. Mas mahalaga, hindi nakakakonsumo ng anumang mana ang skill, kaya ang mga heavily armored monsters na ito ay perpektong mga target para subukan ang lakas nito. Sabik na pinamunuan ni Chen Shi ang kanyang skeleton army papasok sa susunod na layer. Pagkalabas niya sa safe zone, pinuwesto niya ang kanyang skeleton soldiers sa unahan para bumuo ng pader na proteksyon. Unang umatake ang mga Steelback Rhino Lizard, nag-activate ng Armored Charge at direktang sumugod sa kanya. Pumasok si Chen Shi sa lair na ito partikular na para subukan ang Corpse Explosion. Kaya sa isang isip lang, nagpadala siya ng higit sa 100 skeleton na sumugod sa grupo. Nang makapalibot ang mga skeleton sa ilang Steelback Rhino Lizard at makaposisyon, isinigaw ni Chen Shi ang Corpse Explosion. Isang nagbabagang pulang liwanag ang agad na sumabog mula sa mga skeleton. Pagkalipas ng 1 segundo, sabay-sabay silang sumabog. Binalot ng pagsabog ang lahat ng bagay sa loob ng 2 metro. Pagkatapos ilagay ang bawat attribute point sa intelligence at makatanggap ng kaunting bonus mula sa kanyang basic equipment, umabot sa 40 points ang magic damage ni Chen Shi, kaya tumaas ang damage ng Corpse Explosion sa 120. Perpektong nilamon ng shockwaves ang 8 Steelback Rhino Lizard, na agad nagbigay kay Chen Shi ng 400 yase. Pagkatapos masaksihan ang hindi kapani-paniwalang lakas ng skill, sinimulan ni Chen Shi na pasabugin ang mga skeleton ng sunod-sunod at pinagpapapatay ang mga Steelback Rhino Lizard. Ang tanging limitasyon lang niya ay ang kakulangan sa mana, na naglimita sa bilang ng mga skeleton na maaari niyang maisummon. Kung pasasabugin niya silang lahat, hindi niya sila agad mapapalitan. Kung hindi dahil doon, mas naging nakakakilabot pa sana ang bilis ng pag-hunt niya. Pagkatapos noon, binuksan ulit ni Chen Shi ang kanyang status window. Ngayon lang niya naalala na hindi pa niya nasusuri ang bagong trait na na-unlock sa level 5. Tinawag itong Spirit Guard, at inililipat nito ang 100% ng natatanggap niyang damage sa kanyang mga summon. Nablangko ang isip ni Chen Shi nang makita ang epekto nito.
Hanggat may natitira pa siyang mga sumon, para na rin siyang mayroong walang limitasyong mga pamalit. Pinagsama sa zero cooldowns at walang katapusang supply ng mga skeleton, halos binigyan na siya nito ng katawang immortal. Nang sandaling iyon, pinutol ng umbal ng ilang steelback rhino lizard ang kanyang pag-iisip. Para tapusin ang mga natitirang halimaw, nagbigay si Chen Shai ng mental command na nagpadala sa lahat ng skeleton para sumugod sa kanila. Unang nag-react ang ilang steelback rhino lizard at direktang sumugod kay Chen Shai. Salamat sa Spirit Guard, ang mga malapit na skeleton soldiers ang sumalo sa lahat ng damage mula sa pag-charge para sa kanya. Matapos makumpirmang hindi man lang siya nagkaroon ng gasgas, kaswal na ikinampay ni Chen Shi ang kanyang kamay. Pagkatanggap ng kanyang utos, agad na pinalibutan ng mga skeleton soldier ang mga steelback rhino lizard. Nang maabot nila ang mga halimaw, muling inactivate ni Chen Shai ang corpse explosion. Sunod-sunod na sumabog ang mga skeleton, at nilamon nito ang bawat kalapit na steelback rhino lizard. Nang masira ang huling alon ng mga halimaw, lumingon si Chen Shi at nilisan ang trial ground. Nagmadali siyang pumunta rito para mag-level up pagkatapos makumpleto ang kanyang class awakening ng umagang iyon. Tanghali na, at nagsimula na rin kumalam ang sikmura niya sa gutom. Gayunpaman, naging napakahusay ng leveling session na ito, na lubos na nagpakontento kay Chen Shai. Samantala, isang tao sa gitna ng karamihan sa loob ng dungeon hall ang nakapansin sa kanya. Isang batang asasin ang agad na tumitig kay Chen Shai matapos siyang makitang lumabas ng trial ground. Kumislap ang mata ng binata habang palihim na ginagamit ang isang inspection skill kay Chen Shai. Pero nang matuklasan niyang nasa level 5 na si Chen Shai, nanigas siya sa hindi makapaniwala. Habang tulala pa rin, agad na binuksan ng binata ang kanyang communicator at iniulat ang sitwasyon kay Zhang Menghua. Miss, nakaalis na si Chen Shai sa trial ground at nasa level 5 na siya. Mag-isang na-clear ni Chen Shai ang beginner trial ground at matagumpay na nakaabot ng level 5. Samantala, hindi nagmamadaling mag-level up si Zhang Menghuai at nanatili sa bahay para magbasa ng mga impormasyon tungkol sa class. Nawalan na ng pasensya ang kanyang ama. Ano bang nakakawili sa mga class records na yan? Inayos ko na ang magpapapower level sa'yo. Pataasin mo muna ang level mo. Nanatiling kalmado lang si Zhang Menghuai. Ano bang minamadali natin? Mayroon akong hidden class. Magre-recruit ang Heavenly Mandate Guild sa loob ng isang buwan at sigurado na akong makakapasok doon. Agad siyang tiningnan ng masama ng kanyang ama. Ang ama mo ang in-charge sa pag-recruit sa Tianyuan Academy sa susunod na buwan. Kung mas mababa ang level mo kaysa sa ibang mga kandidato pagsapit ng araw na yon, hinding-hindi ko malalampasan ang kahihiyang iyan. Nang marinig iyon, doon lang itinabi ni Zhang Menghuai ang impormasyon ng class. Kaswal siyang sumagot, sige na nga. Kakain muna ako, tapos pupunta na ako sa wilderness para mag-level up. Nang sandaling iyon, may dumating na mensahe sa kanyang communicator. Binuksan ito ni Zhang Menghuai at agad siyang napahinto. Napakaikli lang ng mensahe. Miss, nakaalis na si Chen Shai sa trial ground at nasa level 5 na siya. Nang makita siyang nakatulala lang sa screen, sinita siya ng kanyang ama, anong pang tinatayo-tayo mo riyan? Bilisan mo nang kumain. Pagkatapos may ipapasama ako sa iyo patungo sa wilderness. Sikaping umabot sa level 5 bago maggabi para makapagsimula ka ng pumasok sa mga tunay na dungsyon. Ngunit tanging ang nakakagulat na mensahe lamang ang nasa isip ni Zhang Menghuai. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang may 150 mental power ay hindi maaaring maging isang ordinaryong shadow mage, ngunit ang bilis ng pag-level nito ay higit pa rin sa kanyang inaasahan. Hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad kaya nagtanong siya, Papa, gaano karami ang alam mo tungkol sa beginner trial ground? Agad na naging seryoso ang kanyang ama. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa lugar na yon? Binabalaan kita. Napakapanganib ng beginner trial ground. Kahit pa mainat kang maglakad, nakakatakot pa rin ang taas ng bilang ng namamatay. Nagbibigay ng mas maraming uyaso ang mga halimaw doon, ngunit napakatagal naman nilang patayin. Ang bilis ng pag-level doon ay hindi maikukumpara sa pag-alalay sa wilderness, at mas mabagal pa ito kaysa sa mag-isang manghuli sa labas. Kahit pa ang may hidden class ay mapalad na kung makaligtas. Maaari silang gumugol ng 10 oras sa loob at mabigo pa ring makaabot ng level 5. Akala mo ba isang laro lang ang lugar na yon? Kinakabahang lumunok si Zhang Menghuai. Kahit ang isang hidden class na awakened ay maaaring mabigong maabot ang level 5 sa loob ng 10 oras, ngunit nagawa ito ni Chen Shai sa loob lamang ng ilang maikling oras. Agad siyang nagtanong kung gayon ano ang mangyayari kung papasok ang isang shadow mage. Suminghal ang kanyang ama. Ang starting skill ng isang shadow mage ay nakakapagpatawag lamang ng 2 skeleton soldier at may 10-minute cooldown. Kapag namatay ang mga skeleton na yon, tatayo na lang doon ang mage at maghihintay ng kamatayan. Ang magpa-level up sa loob, isa lamang iyang kahibangan. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita papayagang pumasok sa beginner trial ground. Kalimutan mo na yon. Iniba ng kanyang ama ang usapan. Nga pala, Menghuai, may nakita ka bang potensyal sa iba pang bagong awakened na mga estudyante? Nagkibit balikat si Zhang Menghuai. Mayroon isa, ngunit dahil ayaw mo akong papasukin sa trial ground,
hindi ko sasabihin sa'yo kung sino siya. Hindi sumuko ang kanyang ama. Bukod sa'yo, may 5 rare class na lumabas ngayong taon. Tinatanong ko lang kung ano ang tingin mo sa 5 estudyanteng iyon. Agad na umiling si Jiang Menghui. Yung 5, hindi ko sila masyadong kilala. Binuksan niya ang kanyang communicator at nagpadala ng mensahe. Patuloy ninyong bantayan si Chen Shai. Airport niyo ang bawat kilos na gagawin niya. Samantala, umalis na si Chen Shai sa Central Plaza at naghahanap ng makakainan. Ngunit nang madaanan niya ang Shengqian Pavilion, bigla siyang huminto. Ang Shengqian Pavilion ang pinakamarangyang restaurant sa buong lungsod. Sinasabing bawat chef na nagtatrabaho roon ay may mataas na ranking na production class, at marami sa kanila ay master chef. Ang head chef sa top floor ay may taglay pang ang hidden production class na kilala bilang elemental magic chef, at ang kanyang mga putahe ay kayang tuluyang magpataas ng mga attribute ng isang tao. Mabilis na natauhan si Chen Shai. Walang duda na sobrang mahal ng mga presyo sa loob, at ang kakarampot niyang ipon ay hindi kailanman magiging sapat. Nagpasya siyang punuin ang kanyang sikmura sa isang street stall bago bumalik sa Dongxuan para ipagpatuloy ang pag-level. Aalis na sana si Chen Shai nang makasalubong niya sina Weixing at ang grupo nito. Agad siyang sinimulang kutyain ni Weixing. Anong laking pagkakataon? Bakit hindi nagpapalevel si Young Master Chen sa labas? Bakit ang tahimik mo? Dati ang taas ng kumpiyansa mo sa sarili. Mayroon kang 150 mental power, pero awaken ka pa rin sa isang napaka-ordinaryong class. At ano naman ang ibig sabihin ng basic gear na yan? Ganyan ka ba talaga kapulubi? Tingnan mo kami. Lahat kami ay nakasuot ng blue grade equipment. Duda akong kaya mong bilhin kahit isa man lang sa mga ito. Mahigit 2 oras pa lang ang nakalilipas, at malapit na kaming maging level 3. Anong level mo na? Sa harap ng walang katapusang pagmamayabang ni Weixing, malamig na sumagot si Chen Shai, tumabi kayo sa dadaanan ko. Nawiwili na si Weixing sa pagiging superior, kaya hindi niya matitiis ang lantarang pagsuway sa kanya ni Chen Shai. Sa kanyang hudyat, ilang tauhan ang humakbang palapit at pinalibutan si Chen Shai. Ang ex-girlfriend ni Chen Shi na si Lucy Chen ay nakatayo sa malapit at pinapanood siya habang kinakabahang kinakagat ang kanyang labi. Ngunit kahit minsan ay hindi siya tiningnan ni Chen Shai, at itinuring siyang parang hindi nag-exist. Sa pagkakataong iyon, biglang lumapit si Jiang Menghui at walang pasabing malakas na sinipa si Weixing sa ibabang likod. Dahil sa sipa ay napabagsak siya sa lupa. Galit na lumingon si Weixing at handa na sanang murahin kung sino man ang umatake sa kanya. Pero nang mapagtanto niyang si Jiang Menghui ito, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Alanganin siyang tumayo muli, at hindi nangahas na magsabi ng kahit na anong laban sa kanya. Bago umalis, matalim na tiningnan ni Weixing si Chen Shai. Umasa kang hindi kita maabutang mag-isa. Isang bahid ng pagnanasang pumatay ang kumislap sa mga mata ni Chen Shai. Siguruhin mo ring hindi kita maabutang mag-isa. Kundi, palilibutan kita ng 12 ng skeleton at pasasabugin ko ang mga bangkay hanggang sa walang matira sa'yo. Sumulyap si Jiang Menghui sa Shengqian Pavilion at inimbitahan siyang sumama sa kanya. Gusto mo bang kumain? Libre ko. Agad siyang pinasalamatan ni Chen Shai. Hindi na kailangan, pero salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Noon lang niya napansin na napapalibutan ang dalaga ng mga high-level na awaken, at malinaw na ito ang mga ekspertong inupahan ng kanyang pamilya para sa kanyang power leveling. Hindi ininda ni Jiang Menghui ang kanyang pagtanggi. Papunta na ako sa wilderness para mag-level up. Gusto mong sumama? Muling tumanggi si Chen Shai, sinabing kailangan muna niyang kumain at magpalakas. Kung magiging masyadong malaki ang agwat ng level ng magkakasama sa party, makakakuha sila ng malaking penalty, at maaaring hindi na sila makatanggap ng anumang experience. Kapag tinutulungan ng makapangyarihang mga pamilya ang mga beginner, karaniwan nilang pinapanatili ang agwat sa loob ng 15 level at umuupa ng 4 na level 15 na awaken upang mabilis na manghuli ng mga halimaw. Nang muling tumanggi si Chen Shai, nagtanong si Jiang Menghui, kailangan mo ba ng equipment? Mas magiging madali ang pag-level kung mas maganda ang gear mo. Tinalikuran siya ni Chen Shai at kumaway. Wala talaga akong kailangan, pero salamat, Jiang Menghui. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong gawain. Kakain na ako. Matapos busugin ang sarili, bumalik si Chen Shai sa Dongjuan Hall. Palihim siyang sinundan ng batang assassin kanina sa buong paglalakbay. Laking gulat niya nang hindi bumalik si Chen Shai sa trial ground at sa halip ay nagtungo sa Party Dongjuan area. 2 lamang ang Dongjuan na pwedeng pasukan sa level 10 pababa, ang level 5 na Frostwhistle Valley at ang level 10 na Hellpit. Maraming mga low-level na awakened ang nagtipon sa paligid ng mga teleportation array. Maaga silang bumuo ng mga party, saka hinayaan ang kanilang leader na pumili ng Dongjuan at difficulty bago sabay-sabay na pumasok. Gayunpaman, nag-isang pumasok si Chen Shai sa isang teleportation array. Direkta niyang pinili ang level 5 party Dongjuan na kilala bilang Frostwhistle Valley. Pagdating sa hirap, hindi naging masyadong kampante si Chen Shi at pinili ang normal. Matapos kumpirmahin ang mga pinili niya, pumasok na siya sa Dongjuan. Nang makita ng batang assassin na naglaho si Chen Shai sa loob ng teleportation array, tuluyan siyang natulala.
Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang communicator, at nagmamadaling nagulat, "Miss, pumasok mag-isa si Chen Shai sa Frostwhistle Valley." Balak niyang tapusin mag-isa ang isang party dungeon. Maaaring pinili ni Chen Shai ang normal difficulty, ngunit ang desisyong hamunin mag-isa ang isang party dungeon ay lubos pa ring ikinagulat ng nanonood na assassin. Pagkapasok niya, natagpuan ni Chen Shai ang kanyang sarili sa loob ng isang nagyayelong lambak na nababaon sa makapal na nyebe. Isang palikulikong daan ang nakalatag mula sa pasukan papunta sa huling boss, ang Frostwhistle King. Sa normal difficulty, may 3 lugar ang Frostwhistle Valley, 150 ordinaryong Frostwhistles, 3 elite Frostwhistles, at ang huling boss. May 5 antas ng hirap ang mga dungeon, normal, hard, hell, nightmare, at abyss. Nagbibigay ng mas maraming yaso, at mas magagandang kagamitan ang mas mataas na hirap, pero mas nagiging malakas din ang mga halimaw sa loob nito. Dahil walang limitasyon si Chen Shai sa pagtawag ng mga skeleton, naniniwala siyang hindi magiging problema ang pagsolo sa isang party dungeon. Yaso lang ang binibigay ng trial ground, habang kailangan niya ngayon ng pera at kagamitan. Matapos huminga ng malalim, humakbang pasulong si Chen Shai at lumabas sa safe zone ng dungeon. Kaswal niyang iwinasiwas ang kanyang Deadwood staff at inactivate ang Summon Shadow. Sunod-sunod na lumitaw ang maitim na summoning circles habang naglalabasan ang walang katapusang dagsa ng mga skeleton soldier. Mayroon na ngayong 450 mana si Chen Shai, kaya niyang tumawag ng 70 skeleton soldiers ng sabay-sabay. Hindi pa kasama riyan ang manang natural niyang mababawi habang nakikipaglaban. Kung bibigyan ng sapat na oras, patuloy na lalaki ang kanyang hukbo. Muling iwinasiwas ni Chen Shai ang kanyang staff, at pinagmartsa ang malaking hukbo ng skeleton pababa sa lambak. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Chen Shai ang unang grupo ng level 5 normal monsters na kilala bilang Frostwhistles. Ngunit agad na dumagsa sa kanila ang hukbo niyang skeleton, at saglit na pinagpapatay ang bawat Frostwhistle na humarang sa kanila. Halos wala ring namatay sa mga skeleton soldier. Kulang sa damage ang mga Frostwhistle para mapatay sila agad, at sinumang halimaw na mabigong gawin ito ay agad na pinapalibutan at pinaghihiwa. Relax lang na sumusunod si Chen Shai sa likod ng kanyang hukbo habang nangungulekta ng mga barya at kagamitan. Nagsimula pa nga siyang mabato sa buong proseso. Narating niya rin agad ang lugar kung nasaan ang unang elite Frostwhistle. Kasing laki ng toro ang elite monster. Mayroon itong pambihirang bilis at lakas umatake, at may epektong frost ang bawat palo nito. Sinumang matamaan ng atake nito ay labis na babagal ang bilis ng pag-atake at bilis sa pagdalaw. Ngunit wala siyang intensyong bigyan ito ng pagkakataon na mahawakan siya. Pagkapasok niya sa combat zone, inutusan niya ang isang grupo ng skeleton soldiers na palibutan ang elite Frostwhistle. Inactivate pagkatapos ni Chen Shai ang quartz explosion, sabay-sabay na pinasabog ang 20 skeleton na nakapalibot dito. Agad na lumitaw ang mahabang serye ng mga pulang damage numbers. Agad na naubos ang health bar ng elite Frostwhistle. Nagpakawala ito ng nakakaawang iyak at bumagsak, habang isang asul na ilaw ang nagsimulang kuminang sa bangkay nito. Kitang-kitang napakaganda ng swerte ni Chen Shai. Nag-drop ang halimaw ng level 5 excellent grade Frostwhistle robe na nagbibigay ng 13 intelligence. Hindi na nagulat si Chen Shai na agad na namatay ang elite monster. Wala itong magic resistance at natamo ng buo ang damage mula sa corpse explosion. Ang health lang nito ay 2,000, habang ang pagpapasabog sa 20 skeleton ay nagdulot ng kabuang 2,400 damage. Agad na isinuot ni Chen Shai ang bago niyang robe. Ang karagdagang 13 intelligence ay nagpataas sa maximum mana niya ng 130, kaya nakatawag pa siya ng higit 20 karagdagang skeleton soldiers. Dahil sa bagong kagamitan na nagpalakas sa kanya, lalo pang bumilis ang bilis ng pangangaso ni Chen Shai. Tuwing makakasalubong siya ng panibagong elite Frostwhistle, pinapadala niya ang malaking grupo ng skeleton para palibutan ito. Pagkatapos ay pinapatay niya ito agad gamit ang corpse explosion bago magpatuloy papasok sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Matapos lang ang 20 minuto, narating na ni Chen Shai ang huling lugar kung nasaan ang Frostwhistle King. Naramdaman ng Frostwhistle King ang isang mananalakay sa kanyang teritoryo, huminto sa paggalaw, at direktang tumitig kay Chen Shai. Sinulyapan lamang ni Chen Shai ang boss bago itinaas ang kanyang staff at ikinampay ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang mahigit sa 100 skeleton soldiers. Pagkalabas nila, agad na dinagsa ng buong hukbo ang Frostwhistle King. Bago pa man makakilos ang boss, tuluyan na itong pinalibutan ng buong lehiyon ng skeleton. Marahil ito ang unang pagkakataon na nakaranas ang dungeon boss ng ganitong uri ng laban kung saan wala siyang kalaban-laban. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa nito bago tuluyang nawala sa sarili dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Nanatili sa ligtas na distansya si Chen Shai, walang tigil na tumatawag ng mga bagong skeleton habang paulit-ulit na ina-activate ang corpse explosion. Pagsapit ng oras na napasabog na niya ang halos lahat ng kanyang skeleton soldiers, tuluyan nang bumagsak ang Frostwhistle King.
Isang system notification ang nag-anunsyo na natalo ni Chen Shai ang Frost Whistle King at nakakuha ng 1,000 yasu. Sabik na pinindot ni Chen Shai ang loot button at sinuri ang mga reward mula sa boss. Nag-drop ang Frost Whistle King ng 2 kagamitan, isang blue grade item at isang purple grade item. Isang staff ang purple rare item na agad magagamit ni Chen Shai. Ang Frost Marrow Staff ang pinakamagandang magic weapon na makukuha sa Frost Whistle Valley at may napakababang drop rate. Gayunpaman, dahil isa itong low-level weapon, nagkakahalaga lamang ito ng humigit kumulang 8,000 gold sa marketplace. Nagbibigay ang staff ng 30 intelligence at nagpapataas sa maximum mana ni Chen Xi ng 300. Pinagsama sa robe na kakakuha lang niya, napakalaki ng snowballing effect ng 2 kagamitang ito. Tuwang-tuwa niyang dinilaan ang kanyang mga labi bago piniling lumabas ng dungsyon. Samantala, naiinip namang naghihintay ang batang assassin sa labas ng teleportation array. Nang biglang lumitaw muli si Chen Shai, nanigas ang binata. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang oras at natuklasan na mahigit 20 minuto pa lang ang lumipas simula nang pumasok si Chen Shai sa Frost Whistle Valley. Inakala niya noong una na nagkaproblema si Chen Shi at umatras sa kalagitnaan. Pero nang makita niya ang Frost Whistle Robe sa katawan ni Chen Shai, at ang Frost Marrow Staff sa kamay nito, nablangko ang kanyang isipan. Ngayon lang niya lubusang naintindihan kung bakit siya inutusan ni Jiang Menghui na bantayan si Chen Shai. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, agad binuksan ng batang assassin ang kanyang communicator at iniulat ang sitwasyon. Miss, lumabas na si Chen Shai, pero kapapasok niya lang ulit sa dungeon. Sa nakaraang run niya, na-clear niya ng mag-isa ang Frost Whistle Valley sa loob lang ng 23 minuto. Nakasuot din siya ng Frost Whistle Robe at may dalang Frost Marrow Staff. Hindi pa rin alam ang iba pa niyang mga nakuha. Nang sandaling iyon, naiinip na nakaupo si Jiang Menghui sa labas ng syudad, habang pinapatay ng mga inupahang awaken ng pamilya niya ang mga halimaw para sa kanya. Bigla niyang natanggap ang mensahe ng batang assassin. Nanigas siya, dahil hindi niya inasahan na lalabas ng buhay si Chen Shai, lalo na't makatapos pa ng isang solo speedrun. Nanliit ang mga mata ni Jiang Hui. Gaya ng inaasahan ko, paanong ang isang may 150 mental power ay mananatiling ordinaryo? Kahit na nagising siya bilang isang shadow mage, anong ibang hidden class ang makakagawa ng ganitong bagay? May mga eksperto si Jiang Menhua na nagpapalevel sa kanya at kakarating pa lang sa level 2, samantalang dinala ni Chen Shai ang inaakalang walang kwentang early game class hanggang sa level 5 sa loob lamang ng isang umaga. Napakalaki ng agwat nilang dalawa. Si Chen Shi pa rin ang parehong hindi maabot na henyo mula noon pa man. Gayunpaman, ang isang level 5 Shadow Mage ay mayroon lamang Summon Shadow at Corpse Explosion. 2 skeleton lang ang natatawag sa bawat pagcast, at may 10-minute cooldown ang summoning skill. Paano niya yun nagawa? Naglalaman ang Frost Whistle Valley ng higit sa 100 normal monsters, 3 elite, at isang final boss. Hindi lang ba niya ito natapos ng mag-isa, kundi kinumpleto rin ba niya ang buong dungsyon nang hindi nasasaktan? Habang mas iniisip ito ni Zhang Mengwei, mas nagiging imposible itong pakinggan, dahilan para umikot ang kanyang isipan. Sa paglipas ng oras, patuloy na pumasok at lumabas si Chen Shai sa Frost Whistle Valley. Unti-unting namanhid ang batang assassin at nanonood na lang habang paulit-ulit na sinusolo ni Chen Shai ang dungjon. Habang mas nakakasanayan ni Chen Shai ang dungjon, labis ding napataas ng Frost Marrow Staff at Frost Whistle Rope ang kanyang maximum mana, dahilan para mas lumaki pa ang kanyang hukbo ng skeleton. Hindi nagtagal, nagsimula ng dumilim. Lumabas si Chen Shai mula sa Frost Whistle Valley sa huling pagkakataon ng araw na yon. Mekanikal na sinuri ng batang assassin ang oras bago nag-ulat, Miss, lumabas na si Chen Shi. Sa pagkakataong ito, na-clear niya ang Frost Whistle Valley sa loob lang ng 16 na minuto at nakaabot na siya sa level 8. Nang iwan ni Chen Shi ang teleportation array nang hindi na muling pumapasok, inakala ng binata na sa wakas ay tapos na siya para sa araw na yon. Sinabihan ni Jiang Menghua ang assassin na magpahinga dahil nakarating na siya sa malapit. Walang alam si Chen Shi tungkol dito at tinitingnan lang ang lahat ng luot sa loob ng kanyang inventory. Matapos ang paulit-ulit na speedrun sa Frost Whistle Valley, nakakuha siya ng higit 1,737 na green grade items at 18 na blue grade items. Bukod sa ginagamit niyang Frost Marrow Staff, nakakuha rin siya ng isang purple grade na Assassin Dagger na plano niyang ibenta. Gayunpaman, ang pinakamahalagang item sa inventory niya ay isang level 10 Forge Realm Blood Token na maaaring magbukas ng isang espesyal na level 10 Forge Realm Dungeon. Kailangan ng isang party para makapasok sa Forge Realm Dungeon at nagbibigay ito ng higit na maraming iyasi at mahahalagang reward kaysa sa ordinaryong dungeon. Napakababa ng tsansang makuha ang Forge Realm Blood Tokens mula sa 5-player dungeons. Kasing hirap ng party dungeon ng parehong level ang Forge Realm Dungeon, ngunit nagbibigay ito ng mas maraming iyasi at mas magandang equipment. Tumaas na sa 30,000 gold ang presyo ng Forge Realm Blood Token sa marketplace, ngunit wala itong balak ibenta ni Chen Shai.
Kapag naibenta na niya ang mga equipment sa inventory niya, hindi na siya kukulangin sa pera. Ang talagang kailangan niya ay ilaso at top-tier na equipment. Gayunpaman, kailangan ng party sa Forge Realm Dungeon, kaya kailangan pa rin niyang maghanap ng kakampi. Habang nag-iisip si Chen Shai kung sino ang dapat niyang imbitahan, may biglang sumulpot sa tabi niya. Chen Shai, laking pagkakataon naman. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Tumingala si Chen Shai at nakita si Jiang Menghui na nakangiti ng matamis sa kanya. Dahil kailangan niya ng kakampi, diretsahang nagtanong si Chen Shai, talagang nagkataon nga. Interesado ka bang magdungjon tayo ng magkasama? Magagamit natin ang token na ito bukas, at sayo na ang 70% ng rewards, habang 30 naman sa akin. Anong sa tingin mo? Nang makita ni Jiang Menghui ang Forge Realm Blood token, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Saan mo to nakuha? Nagkibit balikat si Chen Shai. Sinwerte ako at nakuha ko ito sa loob ng isang dungeon. Pero level 10 dungeon lang ang kayang buksan ito. Kung interesado ka, pwede tayong pumasok ng magkasama bukas. Kung hindi, maghahanap na lang ako ng iba. Agad siyang pinutol ni Zhang Lanhui. Hindi interesado. Kung ganon, ayos na. Magkita tayo bukas. Pagkatapos niyang magsalita, nagmamadali siyang umalis na tila natatakot na baka magbago ang isip ni Chen Shai. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Chen Shai sa Tianyan Academy para mag-report. Kahit na teknikal nang nakagraduate ang mga estudyante, matapos makumpleto ang kanilang paggising, kailangan pa rin nilang pumasok araw-araw sa kanilang huling buwan. Gagabayan ng mga instructor ang pag-unlad ng kanilang class, at ipapaliwanag ang mga panganib at detalye ng dungeon hunting. Ngayong araw din ilalabas ang rookie level rankings. Nakatira si Chen Shai sa mga squatter, habang ang akademya ay nasa mayamang distrito malapit sa sentro ng lungsod. Medyo malayo ang lalakarin, ngunit sanay na siyang maglakad. Samantala, personal na ipinagmaneho si Zhang Menghua ng kanyang ama papunta sa pasukan ng akademya, habang nakatingin sa bintana sa mga bagong gising na estudyanteng nagyayabang ng kanilang mga equipment. Ngumiti siya. Ganito palagi taon-taon. Palaging namamangha ang mga bagong gising sa equipment at gustong-gusto nila itong ipagmayabang. Menghui, gaano ka nakalayo sa level 5? Nag-isip sandali si Jiang Menghui. Walang tigil kaming nag-hunt kahapon ng hapon, at nabawasan ng party contract ang IAS penalty. Higit 80% na ako sa level 5. Pagkapasok ko sa dungeon ngayon, tiyak na maaabot ko ang level 6 nang walang problema. Tumango ang kanyang ama na may pagkakontento. Hindi na masama. Tiyak na ikaw na ang number 1 sa class nyo. Tama. Dahil alam niyang nasa level 8 na si Chen Shai. Nanigas ang ekspresyon ni Jiang Menghua. Hindi ko alam ang eksaktong posisyon ko, pero sigurado akong hindi ako ang una. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Papasok na ako. Pagkatapos ng morning assembly, magdadungeon kami ng isang kaibigan. Kaya hindi ko kailangan ang mga eksperto na inayos ng pamilya natin ngayon. Hindi inaasahan, bumaba rin sa sasakyan ang kanyang ama. Sandali. Sa loob ng isang buwan, ako ang magiging kinatawan ng Heavenly Mandate Guild sa recruitment. Dahil ilalabas na ang rookie rankings ngayong araw, titingnan ko na rin. Agad na naging asiwa ang ekspresyon ni Jiang Menghui. Malamang hindi number 1 ang anak mo, baka madismaya ka lang. Samantala, nagsimula nang dumating ang mga estudyante mula sa bawat klase at umupo sa kani-kanilang mga seksyon. Wala pa ni isang opisyal ng akademya ang nagpapakita sa entablado. Dumating din si Chen Shai at mabagal na naglakad papunta sa kanyang klase. Agad siyang napansin ni na Wei Xing at Lucy Chen. Agad siyang tinuya ni Wei Xing. Chen Shai, anong level mo na ngayon? Nakaabot na kami ni Lucy sa level 4. Wala sa mood sumagot si Chen Shai at umupo na lang siya. Ngunit ayaw siyang tantanan ni Wei Xing, kaya napilitan si Chen Shai na sumagot ng kaswal. Ilalabas na rin maya-maya ang rookie rankings. Bakit hindi nyo hintayin para makita nyo? Dinuro siya ni Wei Xing at mumisi. Ang top 30 lang ang ipapakita sa rankings. Hindi ka man lang lilitaw sa board. Kaya paano ko malalaman ang level mo? Nang sandaling iyon, may naganap na paggalaw sa harapan ng assembly hall. Unti-unting umakyat sa entablado ang tagapangasiwa ng akademya na si Liming Chayan at si Zhang Zhongsheng, ang Grand Diacon ng Chayan City Branch ng Heavenly Mandate Guild. Agad na nag-ingay ang mga estudyante sa ibaba sa tuwa. Hindi ba't si Jiang Zhengshong yan? Personal na dumalo ang ama ni Zhang Lenghui. Mukhang may agaw ng atensyon ngayong araw. Dahil magsisimula na ang morning assembly, wala nang nagawa si Wei Sheng kundi ang tumigil. Maliwanag na hindi ito ang tamang oras para patuloy na tuyain si Chen Shai, kaya bumalik siya sa kanyang upuan. Sa gitna ng maingay na umpukan, tumikim si Liming Xian at hinintay na tumahimik ang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Tulad ng dati, ako ang mamumuno sa inyong unang morning assembly matapos ang seremonya ng paggising. Walang class na likas na mas nakatataas o mas mababa. Ito ang landas na sasamahan nyo habang buhay. Formal na magbubukas ang rookie level rankings ngayong araw, ngunit sana walang sinuman sa inyo ang magpapaapekto sa inyong posisyon at mailihis sa sarili ninyong landas. Alam kong ang rankings ang pinakamahalaga sa lahat, kaya hindi ko na kayo paghihintayin. Ilabas na natin ang mga ito ngayon.
Pagkatapos niyang magsalita, umilaw ang higanteng screen sa itaas ng entablado na nagpakita ng top 30 rankings mula ibaba pataas. Nang makita ni Weixing ang kanyang posisyon, nagyayabang siyang nagtaas ng kilay. Nakikita mo ba yan? Sa unang araw pa lang ng rookie level rankings, nasa ika-22 pwesto na ako. Pang-21 si Lucy. Lalo lang lalaki ang agwat natin. Sa harapan namin, mananatili kang walang silbi. Hindi nagtagal ay lumabas ang nasa ika-2 pwesto, si Jiang Menghui, level 5. Laera rank hidden class Void Walker. Nang makita ng lahat na nasa ika-2 pwesto lamang si Jiang Menghui, nanigas ang buong manonood. Tanging si Jiang Menghui lang ang nanatiling kalmado. Buong puso niyang tinanggap ang kanyang pagkatalo dahil masyadong malaki ang agwat nila ni Chen Shai. Biglang umingay sa usapan ang mga estudyante sa ibaba. Anong nangyayari? Sarami ng yaman ng pamilya Zhang, pangalawa lang si Jiang Menghui. Kung ganun sino ang una, at bakit hindi pa nila ito ipinapakita? Agad na napagtanto ni Jiang Zhengsheng na alam na pala ng anak niya na hindi siya ang una. Ngunit patuloy pa rin hinahamak ni Weixing si Chen Shai. Hindi ka man lang makapasok sa top 30. Stuck ka pa rin ba sa level 2? Sa sandaling yon, biglang nagsalita si Principal Liming Chen. Marahil nagtataka ang ilan sa inyo kung bakit hindi pa namin ipinapakita ang unang pwesto. Dahil talagang naiba ang taong ito. Ito ang unang beses na nakakita tayo ng umabot sa level 8 sa unang araw pagkatapos mag-awaken. Kaya naman sinadya naming itago muna ang resulta hanggang sa dulo. Sa wakas ay lumabas na ang unang pwesto. First place, Chen Shai, level 8, Shadow Mage. Nang mga oras na yon, nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong assembly hall na tila huminto ang oras. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumabog sa ingay ang buong manonood. Ang number 1 rookie ay mayroon lang palang standard class. Tulalang-tulala si Weixing. Level 8, siguradong may pagkakamali. Isa lang siyang Shadow Mage. Hindi lang nakuha ni Chen Shai ang unang pwesto, nalampasan din niya si Jiang Menghui ng malaking agwat na nag-iwan sa lahat sa labis na pagkagulat. Hindi ba't nag-awaken siya bilang Shadow Mage? Paano siyang umabot sa level 8? Mayroon na bang umabot sa level 8 sa unang araw ng rookie rankings sa kasaysayan ng Chenyuan Academy? Kalimutan na ang level 8. Kahit ang umabot sa level 6 sa unang araw ay napakabihira, at ilang beses palang lumabas ang level 7 sa kasaysayan. Sa stage, sabay na napatayo mula sa kanilang upuan sina Liming Chen at Jiang Zhengsheng. Kilala ni Principal Liming Chen si Chen Shai, ngunit hindi niya inaasahan na aabot sa level 8 ang isang Shadow Mage sa unang araw. Talagang karapat-dapat si Chen Shai bilang estudyanteng may pinakamataas na mental power sa kasaysayan ng Chenyuan Academy. Noong mga nakaraang taon, kadalasang 5 lang ang pinakamataas na level sa unang araw ng rookie rankings, na halos limitasyon na ng isang ordinaryong awaken. Para makaabot sa mas mataas pa doon, kailangan ng isang makapangyarihang pamilya para sarilinin ang isang buong wilderness zone, itaboy ang ibang mga rookie, at angkinin ang lahat ng halimaw sa lugar. Kakailanganin din nila ng mga mamahaling party contract para mabawasan ang IAS penalty, kasama ng 4 na bihasang awaken na nagtutulungan para mag-power level ng isang rookie ng mabilis. Doon lang posibleng umabot sa level 6 ang isang tao sa unang araw. Kahit ang level 7 ay ilang beses palang naitala sa kasaysayan, kaya ang umabot sa level 8 sa unang araw ay hindi pa talaga nangyayari kailanman. Puno ngayon ng pagsisisi si Lucy Chen. Naniniwala siyang kung sumama siya kay Chen Shai magpa-level kahapon, nakapasok sana siya sa top 3. Natatawang tiningnan ni Chen Shai si Weixing. Bakit tahimik ka ngayon, Young Master Wei? Hindi masama ang naging resulta mo pero kailangan mo pa ring galingan. Sa paraan ng pananalita niya, namutla sa galit si Weixing, ngunit wala siyang masabi para makasagot. Bigla namang umiti si Liming Chen. Mukhang puno ng mga nakatagong talento ang mga estudyante ngayong taon. Kahanga-hanga. Karapat-dapat kayong lahat na purihin. Pinasadahan ni Jiang Zhengsheng ng tingin ang mga tao, hinahanap si Chen Shai. Paulit-ulit na nabanggit ni Jiang Menghui ang isang Shadow Mage kahapon. At kaninang umaga, sigurado na siyang hindi niya makukuha ang unang pwesto. Malamang ay may alam siya. Ayon sa nakagawian, nagpaliwanag si Liming Chen ng ilang mahahalagang detalye tungkol sa pagpasok sa mga dungsyon at pangangaso ng mga halimaw sa wilderness pagkatapos mag-awaken. Sa huli, sinabi niya, iyan lang para sa araw na ito. Kung sino man sa inyo ang may mga katanungan pa, kausapin niyo ang inyong class instructor para magabayan kayo. Maaari na kayong umalis. Kahit nang matapos ang assembly, nanatiling gulat ang mga estudyante na isang Shadow Mage ang nakuha sa unang pwesto. Naghahanda na si Chen Shai na lisanin ang academy field. Ngunit biglang humarang si Lucy Chen sa harapan niya. Humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng kanyang tingin. Chen Shai, patawad sa nangyari kahapon. Agad siyang pinutol ni Chen Shai. May kailangan ka ba? Agad na natigilan si Lucy Chen. Dati Richie hindi siya kailanman pinuputol ni Chen Shai habang nagsasalita. Nang mahimasmasan sa pagkagulat, nagmamadali siyang nagtanong, lalabas ka ba para mag-level up? Gumawa na lang ulit tayo ng party. Natawa lang si Chen Shai. Pasensya na, pero may ka-teammate na ako. Mabilis na nagpaliwanag si Lucy sa kanya.
Hindi mo ba kayang kalimutan ang mga sinabi ko kahapon? Sinabi ko lang naman yon dahil sa galit, ngunit wala ng pasensya si Chen Shi para makipagtalo pa sa kanya. Lucy Chen, hindi tayo kabilang sa parehong mundo. Hindi ba't ikaw ang nagsabi niyan? Nang makita kung gaano siya kadesperadang na-reject, nagmamakaawang nagtanong si Lucy, isang araw pa lang naman ang lumilipas. Kinalimutan mo na ba ang lahat sa atin? Kakatapos niya lang magsalita ay nagmamadali nang lumapit si Jiang Menghuai kay Chen Shai. Balak mo pa atang palitan ang ka-teammate mo ng biglaan, ano? Yumiling si Chen Shai. Mas lalong pumangit ang reaksyon ni Lucy. Si Jiang Menghuai ang ka-teammate mo. Hindi siya pinansin ni Chen Shai at kalmadong sinabihan si Jiang Menghuai na oras na para umalis. Kailanman ay hindi inisip ni Lucy na ang sikat na magandang babae sa academy ay magiging teammate ni Chen Shai. Habang sa palasyo ng pamilyang Wei sa Northern District, inuulat ni Weixing ang lahat sa ama niyang si Wei Xinlu. Ang ama niya ay kabilang din sa Heavenly Mandate Guild, ngunit ang posisyon niya ay laging nasa ibaba ni Jiang Zhengsheng. Tinaas ni Wei Xinlu ang kanyang tasa at kalmadong humigop ng tsaa. Sa kanya pinanliitan ng mata. Nakaabot siya sa level 8 sa unang araw pagkatapos mag-awaken. Naggitngit ang mga ngipin ni Weixing. Tama iyon. Level 8 talaga siya. Hindi maaaring magkamali ang mga rookie level ranking. Napasimangot si Wei Xinlu. Maraming taon na akong pinipigilan ni Jiang Zhengsheng sa branch ng Heavenly Mandate Guild at kailanman ay hindi niya ako tinrato ng pantay. Ngayon naman ay nilalapitan ni Jiang Menghuai si Chen Shai. Hindi maganda ito. Mabilis na nagtanong si Weixing, "Tay, sinasabi mo bang gusto ni Jiang Menghuai i-recruit si Chen Shai?" Maingat na sinuri ni Wei Shinlor ang sitwasyon. Hindi. Wala akong dahilan para mag-alala sa isang bagitong Shadow Mage. Ang tanging dahilan kung bakit ipapadala ni Zhang Zhengshong ang kanyang anak para lapitan si Chen Shi ay dahil may hawak na mahalagang equipment si Chen Shai. Mukhang naguluhan si Wei Sheng. Pero galing sa squatter si Chen Shai. Paano siya magkakaroon ng mahalagang equipment? Nagpatuloy si Wei Shinlo. Walang paraan para maabot ng isang bagito ang level 8 sa loob ng isang araw. Kahit 4 na perpektong piniling awaken na may pinakamabilis na hunting speed ay hindi kayang gawin ito. Kahit may party contract na nagpapababa ng ES penalty. Ang tanging makatuwirang paliwanag ay may equipment si Chen Shi na nagpapataas ng husto sa nakukuha niyang ES, kinabahan ng sobra si Weixing. Pero hindi pa nga siya umaabot ng level 10. Sobra-sobra na ang halaga ng equipment na nagpapataas ng ES at hindi pa sapat ang level niya para magamit ito. Ibinunyag ni Weixing Lo ang kanyang teorya. Maliban na lang kung walang level requirement ang equipment na yon, kinakabahang lumunok si Weixing. Wala nang katumbas na halaga ang equipment na nagpapataas ng ES. Kung ang isang item ay walang level requirement, ang halaga nito ay hindi masusukat kahit na wala pang nakakakita ng ganitong item kailanman. Nagmamadaling sinabi ni Weixing, "Tay, hindi pwedeng nakaupo lang tayo dito at walang ginagawa. Kung makukuha ni Jiang Zhengshong ang item na yon, ibigay man niya ito sa Heavenly Mandate Guild o itago para sa pamilyang Jiang, hindi na makakahabol ang pamilya natin." Kuminang ang pagnanasang pumatay sa mga mata ni Weixing Lo. May oras pa para patayin siya. Dapat mapunta sa pamilyang Wei ang equipment na yon. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Weixing pero hindi siya nasabik sa equipment. Natuwa siya na sa wakas ay may pagkakataon na siyang patayin si Chen Shai. Samantala, dumating na sina Chen Shi at Jiang Menghuai sa Smaug Village sa labas ng lungsod, kung saan mga guho na lang ng inabandonang pamayanan ang natitira. Sinasabing umiiral na ang nayon bago pa naging digital ang mundo. Nang mangyari ang digitization at nagsimulang sakupin ng mga halimaw ang ilang, napilitan ang sangkatauhan na lumipat sa mga pangunahing lungsod tulad ng Chen City. Ang mga pangunahing lungsod na ito ay nilikha ng world system at naglalaman ng mga pasilidad tulad ng dungeon halls at teleportation arrays. Nang makita ang mga guho sa unahan, namutla ang mukha ni Zhang Menghua. Napasok na natin ang teritoryo ng mga level 13 na Mist Eye Moth. Lalayo pa ba talaga tayo? Magiging sobrang mapanganib na ito. Alam ni Chen Shi na may active detection radius na 20 metro ang mga Mist Eye Moth. Kapag nakaramdam sila ng patuloy na paggalaw o nakaamoy ng dugo sa hangin, maglalabas sila ng makapal na ulap na parang pulbos bago sumugod para pulupitin at patayin ang biktima. Tumingin sa paligid si Chen Shi at hinigpitan ang hawak sa kanyang staff. Wala pang 50 metro ang layo ng lokasyong minarkahan ng Forge Realm Blood Token. Kapag natagpuan na niya ang eksaktong lugar, mabubuksan na niya ang Forge Realm Dungeon. Pero ng oras na yon, may kakaibang lumitaw sa malapit. 3 figura ang nagpalabo sa hangin nang lumitaw silang parang mga multo. 3 silang asasin na kusang umalis sa pagiging stealth. Ngumisi ang pinuno. Nang una naming tanggapin ang misyong ito, akala ko mahirap. Ang mga bagong awakened na rookie ay maaaring nangangaso sa labas ng lungsod kasama ng isang grupo o nagtatago sa loob ng mga level 5 dungeon. Kaya hindi madaling makahanap ng pagkakataong pumatay ng isa sa kanila. Hindi ko inasahang maglalakad ka mag-isa sa gitna ng kawalan. Ito ang perpektong pagkakataon. Habang dahan-dahang lumalapit ang 3 lalaki, sumimangot si Chen Shai. Anong kailangan nyo? Tumingin sa paligid ang pinuno at kinumpirmang walang ibang awakened sa malapit.
Saka lamang niya kaswal na ibinunyag ang dahilan. Wala namang mawawala kung sasabihin ko sa'yo. Interesado ang pamilyang Wei sa isang equipment na hawak mo. Espesipikong inutusan nila kaming patayin ka at kunin ito. Masisimulang ang malas mo. Kapos kami sa pera kamakailan, kaya tinanggap namin ang trabaho. Nagulat si Chen Shi nang marinig niya ang pangalan ng pamilyang Wei. Hindi ba pamilya yon ni Weixing? Ilang beses na siyang nakabangga ni Weixing. Pero hindi naman ganoon kalala ang away nila para humantong sa pagpatay. Talaga bang pinupuntirya nila siya dahil sa isang equipment? Tiningnan ni Chen Shai ang Frost Marrow Staff sa kanyang kamay. Isa itong purple rare item, pero masyadong mababa ang level nito para maging ganoon kahalaga. Maraming high-level awakened ang pamilyang Wei at may hawak pa silang posisyon sa Heavenly Mandate Guild, kaya hindi dapat sila magka-interes sa ganitong staff. Sa yaman ng pamilyang Wei, madali silang makakabili ng mas maganda pa. Bukod sa staff, may ilang blue-grade items lang si Chen Shi na mas mababa ang halaga. Naguguluhan si Chen Shai, pero unti-unting lumitaw ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata nang harapin niya ang tatlong mas mataas na level na assassin. Kung balak nilang patayin siya, unahan na lang niya silang patayin. Gayunpaman, alam ni Chen Shi na malaking disbentahe para sa kanila ni Jiang Mengclay ang bukas na lupain. Nang mag-umpisa siyang isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, biglang kumilos ang mga assassin. Sumugod ang isa sa kanila, pero hindi si Chen Shai ang target niya. Mabilis na tinawid ng assassin ang distansya, at idiniin ang kanyang patalim kay Jiang Menghuai. Miss, iminumungkahi ko na ilayo mo ang mga kamay mo sa communicator na yan. Hawakan mo pa ulit, papatayin na kita ngayon din. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jiang Menghua. Malamig siyang nagtanong, hindi ba sinabi sa inyo ng pamilyang Wei kung sino ako bago kayo ipadala? Ang ama ko ay si Zhang Zhengxiong, isang Grand Diacon ng Heavenly Mandate Guild. Naisip mo ba kung anong mangyayari kapag ginalaw mo ako? Malinaw na may bigat ang reputasyon ni Zhang Zhengxiong, at panandaliang natigilan ang tatlong assassin. Maingat na tiningnan ng pinuno si Jiang Menghuai bago ngumisi. Ano naman ngayon kung anak ka ni Jiang Zhengxiong? Oras na patayin namin kayong dalawa rito, sinong makakaalam na kami ang gumawa nito? Alam ni Chen Shi na mas dumali nang magtapon ng lahat ng ebidensya mula nang madigitize ang mundo, kaya mabilis siyang sumigaw, teka lang. Huminto ang pinuno at malamig na tumitig sa kanya. Anong binabalak mo? Kung balak mong suhulan kami, kalimutan mo na. Reputasyon ang lahat sa trabaho namin. Kalmadong sumagot si Chen Shai, swinerte akong makakuha ng Forged Realm Blood Token, at balak kong buksan ang dungeon nito sa loob ng White Mist Gorge. Dahil mamamatay rin naman ako, hayaan niyo muna akong makita ang lugar. Halos walang pumupunta sa bangin na yon, kaya walang makakatuklas ng mga bangkay namin. Pwede niyong kunin ang token pagkatapos at kayo na ang tumapos sa Forged Realm Dungeon. Mananalo tayong lahat. Agad na nagliwanag ang mga mata ng pinuno. Talagang nakakuha ka ng ganoon kahalagang bagay. Natawa rin ang dalawa pang assassin. Nakakagulat na nakikiisa ka. Iginawa mo pa kami ng pabor sa paghahanap ng sarili mong libingan. Talagang nakakatukso ang mungkahi ni Chen Shai, kaya inutusan siya ng pinuno na dalhin sila doon. Ginawa ni Chen Shai ang alok dahil mabilis kumilos ang tatlong lalaking assassin. Sa bukas na lugar, kahit may cooldown-free na skeleton summon at corpse explosion, baka hindi niya sila mapigilang makatakas. Pero kapag nakapasok na sila sa makipot na White Mist Gorge, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Sobrang naguguluhan si Zhang Menghui. Imbes na humanap ng paraan para makatakas, kusang loob pang dinala ni Chen Shai ang tatlong assassin sa loob ng White Mist Gorge. Ano ba talaga ang pinaplano niya? Alam ni Chen Shi na kapag nakapasok na sila sa White Mist Gorge, magiging isang tunay na dead end ito para sa tatlong assassin. Sa buong paglalakbay nila, pinalibutan ng tatlong lalaki sina Chen Shi at Jiang Menghui. May naglakad sa kaliwa, isa sa kanan, at ang huli ay nakasunod sa likuran nila. Hindi nagtagal, nakasalubong ng grupo ang isang level 13 na Mist Eye Moth. Gayunpaman, malinaw na mas mataas ang level ng tatlong assassin. Walang kahirap-hirap na umatake ang isa sa kanila at agad na napatay ang Mist Eye Moth. Matapos masaksihan ang lakas nila, nagdesisyon si Chen Shi na subukan at alamin ang eksaktong level nila. Nagkunwari siyang humanga sa kanila. Ang lakas ninyong tatlo. Kaya niyo pang patayin ang isang Mist Eye Moth sa isang tira lang, kaya paniguradong ang taas ng level niyo. Mayabang na sumagot ang isa sa mga binata, syempre naman. Kaming tatlo ay mga level 18 na assassin. Agad na nakahina ng maluwag si Chen Shai. Baka nga level 18 sila, pero hindi naman imposibleng lampasan ang agwat na yon. Basta't nagamit niya ng tama ang paligid at ang kanyang skills, kaya niyang ubusin silang tatlo. Lalo pang nanlumo si Jiang Menghui. Kayang-kayang patayin ng tatlong level 18 na assassin ang dalawang baguhan na nasa level 5 at 8 lang. Wala silang laban. Kaya bakit ganoon pa rin kakalmado si Chen Shai? Sa pangunguna ni Chen Shai, nakapasok agad ang grupo sa White Mist Gorge. Ang bangin ay malalim at makipot, may palikulikong daan at matarik na bangin na hindi pwedeng akyatin. Kapag may nakapasok, pwede lang silang magpatuloy o matras pabalik sa pinanggalingan nila. Gumagala sa buong bangin ang mga level 15 na halimaw na kilala bilang Mist Flame Foxes.
Hindi masyadong malalaki ang mga halimaw na ito, pero may kapansin-pansing apoy na nagliliyab sa dulo ng bawat buntot. Dilaw at puti ang kanilang mga katawan, na may maraming mapupusyaw na guhit. Hindi na kayang patayin ng 3 assassin ang mga level 15 na Mist Flame Foxes sa isang atake. Kadalasan, kailangan nila ng 2 o 3 atake kasama ng skills nila para pabagsakin ang bawat halimaw. Dahil sa galaw nila, nagkaroon si Chen Shai ng mas malinaw na ideya sa kanilang mga armas at kabuuang lakas. Habang lalong lumalalim ang grupo sa loob ng bangin, nagtulungan ang 3 assassin para patayin ang bawat Mist Flame Fox na makasalubong nila. Hindi nagtagal, nainip ang pinuno nila. Malapit na ba tayo? Saan ba talaga ang lugar na sinasabi mo? Simpleng itinuro lang ni Chen Shai ang sangandaan sa kanan. Ang daanan ay humigit kumulang 20 metro lang at nauwi sa isang dead end, kaya perpektong lugar iyon para pumatay at magnakaw ng mga gamit. Agad na nagliwanag ang mga mata ng 3 assassin. Pwede nilang patayin ang mga target nila, kunin ang mahahalagang gamit, at buksan ang dungsyon ng walang sagabal. Sulit na sulit talaga ang biyaheng ito. Medyo nagulat si Chen Shi nang sabik na pumasok ang 3 lalaki sa gilid ng daan. Iniisip pa man din niya kung paano sila papapasukin ng una, pero kusa na nila itong ginawa. Malamang iniisip nila na ang mga nag-respawn na Mist Flame Fox sa likuran nila ang pipigil kina Chen Shi at Jiang Menghui sa pagtakas. Agad sinamantala ni Chen Shai ang pagkakataon, itinaas ang kanyang staff, at inactivate ang Summon Shadow. 2 usok ng itim na hamog ang lumabas mula sa summoning circle. Mabilis na nabuo ang itim na hamog at naging 2 skeleton soldier. Saglit na napahinto ang 3 assassin nang makita nilang ipinatawag ito ni Chen Shai. Gayunpaman, hindi nila sineryoso ang 2 skeleton. Bata, gusto mo ba talaga kaming labanan bago ka mamatay? Kahit si Jiang Menghui ay mukhang naguguluhan, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagpatawag si Chen Shai ng 2 skeleton soldier. Karaniwang kalahati lang ng attributes ng master nila ang taglay ng mga skeleton na ipinatawag ng isang level 8 Shadow Mage. Kahit sino sa 3 level 18 na assassin ay kayang-kayang durugin ang mga iyon sa isang atake. Agad siyang tinuya ng pinuno nila. Bata, tinulugan mo ba ang lahat ng klase sa akademya? May ideya ka ba kung gaano kalaki ang agwat ng mga level natin? Sa tingin mo talaga mapapatay mo kaming 3? Binaliwala ni Chen Shi ang pagtawa nila at malamig na tinitigan sila na may kakaiba at palakaibigang ngiti. Hindi na natin kailangang mag-away. Plano ko lang naman ipadala kayong 3 sa kabilang buhay. Agad na humalakhak ng malakas ang 3 assassin. Bata, napunta ba sa tiyan ng aso ang lahat ng natutunan mo sa akademya? Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang diferensya ng mga level? Isa itong ganap na agwat sa lakas. Hindi ito madadaan sa tapang. Sa tingin mo talaga kaya mo kaming patay na 3? Nakakatawa. Pati si Jiang Menghui ay napaisip kung nasisiraan na ba ng bait si Chen Shai dahil sa desperadong sitwasyon nila. Halos walang pag-asa ang isang level 8 Shadow Mage laban sa 3 level 18 na assassin. Kalmadong hinawakan ni Chen Shi ang kamay ni Jiang Menghui at iginya siya ng ilang hakbang paatras para sabihing lumayo siya sa labanan. Kasabay nito, itinaas niya ang staff gamit ang kabilang kamay, ibinaon ito sa lupa, at paulit-ulit na inactivate ang starting skill niyang Summon Shadow. Nagsimulang umagos ang itim na enerhiya mula sa kanyang staff. Habang patuloy siyang nagkakast, lumawak ang itim na enerhiya at naging makapal na usok hanggang sa sunod-sunod na lumabas ang mga skeleton soldier mula sa summoning circles. Sa sandaling iyon, parehong natigilan si Jiang Menghui at ang 3 assassin. Nag-ipon-ipon ang hindi mabilang na mga skeleton soldier upang maging isang undead army at dahan-dahang lumapit sa 3 lalaki na lumilikha ng isang nakakakilabot na tanawin. Hindi na nakapanatiling kalmado ang mga assassin. Hindi ba't iyan ang starting skill ng isang Shadow Mage, ang Summon Shadow? Paano siya nakakapagpatawag ng ganito karaming skeleton? Bata, wala bang cooldown ang Summon Shadow mo? Agad na sumigaw ang pinuno nila, patayin muna natin siya. Bilis! Level 8 siya, ibig sabihin ay mayroon din siyang corpse explosion. Nang makita ni Jiang Menghui ang undead army, naintindihan na niya kung paano natatapos ni Chen Shai ang mga dungeon na iyon. Ang ganito kalaking hukbo ay kayang durugin ang lahat sa loob ng isang level 5 dungeon. Samantala, sumugod ang 3 assassin at sinubukang lagpasan ang skeleton army para direktang patayin si Chen Shai. Nanatiling kalmado si Chen Shai. Inutusan niya ang ilang kalapit na skeleton para palibutan sila at inactivate ang corpse explosion. Sa isang iglap, naabot ng skeleton army ang 3 assassin. Unang sumabog ang mga skeleton sa unahan, na tumupok sa 3 lalaki gamit ang shockwaves. Sa sandaling nabawasan sila ng buhay, nakita ni Chen Shi ang kanilang mga health bar. Pagkatapos ay muling iwinasiwas ni Chen Shai ang kanyang staff. Sumugod patungo sa mga assassin ang nakapalibot na skeleton soldiers na parang isang nagwawalang pulutong. Walang ni isang skeleton ang gumamit ng armas para sa isang normal na atake. Nang makalapit sila sa target, pinasabog nila ang kanilang mga sarili, na naging dahilan ng mabilis na pagkaubos ng buhay ng mga assassin.
Ang higit sa 100 skeleton ay katumbas na ng higit sa 50 level 8 Shadow Mages na sabay-sabay na ina-activate ang Corpse Explosion. Mga level 18 lang ang tatlong assassin. At kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na silang sumabog ng pira-piraso. Biglang tumalon sa ere ang isa sa mga assassin at naging isang anino, habang diretsyo siyang sumugod papunta kay Chen Shai. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jiang Menghui. Iyan ay Shadow Assault. Chen Shai, mag-ingat ka. Pero huli na ang kanyang babala. Ang Shadow Assault ay isang assassin movement skill na halos sa isang iglap ay tumawid sa battlefield, at bumaon ang patalim ng lalaki sa dibdib ni Chen Shai. Isang tuwang-tuwang ekspresyon ang agad na nakita sa mukha ng assassin. Pero nang tingnan niya ang health bar ni Chen Shai, natuklasan niyang hindi man lang ito nabawasan. Hayaan mo nang hindi niya ito napatay. Bakit wala man lang siyang nabawas na health? Paano naging posible yon? Nanggigil ang assassin at inactivate ang kanyang second attack skill, ang Triple Thrust. Umatake ang kanyang patalim kay Chen Shi ng 3 beses sa bilis ng kidlat. Bawat tira ay mas malakas sa nauna, pero hindi pa rin gumalaw ang health bar ni Chen Shai. Ang hindi napansin ng assassin ay 4 na kalansay sa loob ng undead army ang biglang bumagsak. Ang dalawa niyang skills ay nagbigay ng 4 na magkakahiwalay na atake, pero inilipat ng Spirit Guard ang bawat isa sa magkakaibang kalansay, kaya naman walang kahit anong galos si Chen Shai. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ng assassin. Kahit level 18 na siya at gumamit ng 2 magkaibang skills, nabigo pa rin siyang patayin ang isang level 8 mage. Nakatayo si Chen Qi ng harapan sa kanya habang napangiwi sa sakit. Hindi niya sinusubukang magmukhang nakakatakot. Maaaring inilipat ng Spirit Guard ang pinsala, pero hindi nito inalis ang sakit na dulot ng mga atake. Sa sumunod na segundo, higit sa 20 skeleton soldiers na naghihintay sa tabi ni Chen Shai ang pumalibot sa assassin. Sabay-sabay inactivate ng bawat kalansay ang Corpse Explosion. Bago pa man makapag-react ang assassin, naubos ng tuluyan ang health bar niya. Bumagsak sa lupa ang katawan niya at hindi na muling gumalaw. Tumingin si Chen Shai sa 2 pang assassins at nakitang patay na ang isa dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Mabilis na umatras ang huling assassin at naiwasan ang ilang waves ng Corpse Explosion. Gayunpaman, ang daan ay papunta sa isang dead end, kaya wala na siyang ibang matatakbuhan. Nang makita ng huling assassin ang natitirang 40 hanggang 50 skeleton soldiers na sumusugod sa kanya, agad siyang napaluhod. Huwag mo akong patayin. May pera ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. May mga equipment din ako. Kunin mo na ang lahat. Pero walang balak magpakita ng awa si Chen Shai. Siya ang may bentahe ngayon. Pero kung wala ang golden traits niya, siya ang luluhod at magmamakaawa para sa buhay niya. Sa harap ng desperadong pagmamakaawa ng assassin, umiti lang ng malamig si Chen Shai. Kung papatayin kita, magiging akin din naman ang lahat ng pag-aari mo. Kayo ang nagturo niyan sa akin kanina. Nakalimutan mo na ba? Kahit pa nakaluhod at nagmamakaawa ang lalaki, hindi nagbago ang ekspresyon ni Chen Shai. Alam niyang kung nagkabaligtad ang sitwasyon nila, walang ni isa sa 3 assassins ang magpapatawad sa kanya, kahit gaano pa siya kadesperadong magmakaawa. Matapos pasabugin ang mahigit 20 kalansay, tuluyan ang naubos ni Chen Shai ang health bar ng huling assassin. Nang mamatay na ang 3 lalaki, napansin ni Chen Shi na bumalik na ang malaking bahagi ng kanyang mana. Agad niyang inactivate ulit ang Summon Shadow, at pinalitan ang mga skeleton soldiers na nawala sa kanya. Sobrang delikado sa White Mist Gorge, at maaaring umatake ang mga Mist Flame Foxes anumang oras. Ang pagpapanatili ng maraming kalansay sa tabi niya ang pinakaligtas na desisyon. Sa wakas ay nakabawi rin sa gulat si Jiang Menghua, pero halos hindi siya makahinga. Nakakakilabot ang mga sunod-sunod na corpse explosions. Sabik na lumapit si Chen Shai sa katawan ng isa sa mga assassin at binuksan ang kanyang inventory. Ito ang unang pagkakataon na pumatay ng tao si Chen Shi at kinuha ang kanilang mga pag-aari. Ang isang inventory ay naglalaman ng mahigit 80,000 gold, isang level 20 purple rare item, at ilang sobrang blue grade items. Habang sinusuri ni Chen Shai ang 2 pang assassins, sa wakas ay naintindihan na ni Jiang Menghui kung paano niya solo na nilalampasan ang mga dungeon. Dudurugin ng kanyang undead army ang anumang humadlang sa kanila at gagamitin ang corpse explosion laban sa bawat kalaban. Nasalo pa nga ni Chen Shai ang 2 skills mula sa isang level 18 assassin nang hindi man lang nababawasan ng health. Kumpara sa kanya, biglang nagmukhang kahiyahiyang mahina ang sarili niyang hidden class. Pagkatapos kolektahin ang lahat ng luot, may orihinal na balak sana si Chen Shi na bigyan ng parte si Jiang Menghui. Pero hindi kulang sa pera si Jiang Menghui at hindi rin siya interesado sa equipment, kaya hinayaan niyang itago ni Chen Shai ang lahat bilang pambayad sa pagliligtas sa buhay niya. Hindi nagkunwaring tumanggi si Chen Shai. Dahil ayaw niya sa luot, tinago niyang lahat iyon. Gayunpaman, nangako siyang sa loob ng susunod na 4 drill dungeon, kukunin niya lang ang mga equipment at gold, habang ibibigay niya ang lahat ng yasi kay Jiang Menghui. Protektado ng Skeleton Army, nagpatuloy ang 2 patungo sa pasukan ng Forge Realm Dungeon.
Sa kanilang paglalakbay, pinanood ni Jiang Menghai ang isang level 8 Shadow Mage na pamunuan ang undead army sa teritoryong puno ng high-level monsters. Tuwing may lilitaw na Mist Flame Fox, kailangan lang magpadala ni Shen Shai ng isang kalansay at i-activate ang Corpse Explosion. Agad na pinatay ng pagsabog ang halimaw habang iniwang walang galos ang iba pa sa kanyang skeleton army. Kailanman ay hindi inisip ni Jiang Menghui na ang paglalakbay sa teritoryong sakop ng mga halimaw na higit sa level 10 ay magiging ganito kadali. Paulit-ulit niyang naisipang tanungin si Chen Shi kung paano nito nakuha ang gayong kamanghamanghang kakayahan, pero lagi niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Ang masaksihan lang ang kanyang lihim ay pambihira na, at ang direktang pagtatanong sa kanya ay masyado ng pakikialam. Laging matalino si Jiang Menghui para malaman kung aling mga tanong ang hindi na dapat itanong, kaya mabilis niyang iniba ang usapan. Kailangan na nating magmadaling pumasok sa Forge Realm Donjon. Karaniwan, ang isang donjon na binuksan gamit ang level 10 Forge Realm Blood Token ay kasing sidhi ng isang level 10 Party Donjon. Isang level 8 Shadow Mage at isang level 5 Void Walker ang hindi kailanman dapat sumubok na gawin yon ng mag-isa. Karamihan sa mga tao ay ibebenta ang token o kukuha ng mga mas mataas na level awaken para buhatin sila. Kabaligtaran sa mga ordinaryong Party Donjons na pwedeng i-challenge ng solo, ang isang Forge Realm Donjon ay nangangailangan ng party na may 2 hanggang 5 tao. Sa wakas ay naunawaan na ni Jiang Menghui na inimbita lang siya ni Chen Shi para matugunan ang minimum na requirement sa party. Kailanman ay hindi niya inasahang tutulong siya sa labanan. Hindi nagtagal, sinundan ni Chen Shi ang gabay ng Forge Realm Blood Token at natagpuan ang saktong lokasyon ng pasukan ng donjon. Inactivate niya ito nang walang pag-aalinlangan. Isang mahiwagang puwersa ang agad na bumaba at pumatid sa isang special rift sa harapan nila. Saglit na nagkatinginan sina Chen Shi at Zhang Menhua. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa special rift. Matapos lumabo saglit ang kanilang paningin, bumungad sa kanila ang tanawin. Lumitaw sila sa isang burol na pinalilibutan ng mga dambuhalang halimaw na may malalapad na katawan, na agad nakilala ni Zhong Menghui bilang mga level 10 Black Armored Rock Mastiffs. Alam ni Chen Shi na ang mga Forge Realm Donjons ay hiwalay sa mga ordinaryong donjons, at ang mga level ng halimaw ay nakapirmi base sa token na ginamit para buksan ito. Bawat donjon ay random na naglalaman ng isang boss, at iba-ibang bilang ng mga normal na halimaw, pero walang mga elites. Agad ibinahagi ni Jiang Menghui ang mga nalalaman niya. Mabagal umatake ang mga Black Armored Rock Mastiffs, pero napakalakas ng pinsala ng bawat tira nila. Napakataas din ng defense at health nila, kaya mag-ingat ka. Hindi nababahala si Chen Shai sa mga ganitong mababagal na halimaw. Itinarak niya ang kanyang staff sa lupa at paulit-ulit na inactivate ang Summon Shadow. Walang katapusang bumuhos ang mga skeleton soldiers mula sa mga summoning circles, at mabilis na napuno ang malaking bahagi ng lugar sa harapan. Ang donjon ay may malawak at bukas na kalupaan na walang malinaw na dibisyon para sa mga combat zones. Inutusan ni Chen Shai ang kanyang skeleton army na maghiwa-hiwalay at palibutan ang bawat Black Armored Rock Mastiff na gumagala sa paligid. Formal na nagsimula ang pangangaso ni Chen Shai. Di nagtagal, natuklasan ni Jiang Menghui na nagbibigay ng matinding depensa ang baluti ng Rock Mastiff. Halos walang naging epekto ang paghampas ng mga kalasag ng mga skeleton soldiers. Naghahanda siyang mag-cast ng skill para tulungan si Chen Shai. Pero sinabi lang nitong manatili siya sa likuran para maging ligtas. Itinuturing niya si Zhang Mingkuai na isang pasahero, na ang tanging silbi ay matugunan ang party requirement ng donjon. Dahil hindi umepekto ang mga normal na atake, pinaghiwa-hiwalay ni Chen Shai ang kanyang mga kalansay, at inutusan silang i-activate ang Corpse Explosion sa tuwing lalapit sila sa isang Rock Mastiff. Ang sunod-sunod na pagsabog ay saktong panlaban sa makakapal nilang batong baluti. Madaling nawasak ng pinsala mula sa pagsabog ang kanilang mga depensa, at tuluyang naiwang walang laban ang mga makapangyarihang halimaw. Dahil tinanggihan na ni Jiang Menghui ang kahit anong gold o equipment, sinabihan siya ni Chen Shi na ituring na lang ang donjon bilang isang pamamasyal. Nagulat si Chen Shi nang matuklasan niyang nagbibigay ng 180 yaso ang bawat Black Armored Rock Mastiff, halos 3 beses ng sa level 5 Frost Whistle. Pero halos pareho lang ang hirap sa pagpatay sa kanila, kaya napakagandang pagkakataon nito. Kasing pananabik din niya si Jiang Menghui. Kapag nangangaso siya sa wilderness, ang ES penalty at ang likas na mababang pabuya ng mga halimaw ay nagpapababa ng nakukuha niya sa 30 yasi na lang kada patay. Sa loob nitong Forge Realm Donjon, ang bilis ng pagpapalevel nila ay mas mataas ng kahit 6 na beses. Napakabilis mag-clear ng mga halimaw ni Chen Shai. Kahit patuloy na nauubos ng Corpse Explosion ang kanyang mga skeleton soldier, nagagawa niya pa ring palitan ang mga ito dahil sa natural na pag-recover ng mana niya. Hindi na nilang dalawa kailangang lumaban ng personal. Naglakad-lakad lang sila at kinuha ang mga luot na hinulog ng mga Rock Mastiff. Hindi lang nagbibigay ng malaking yaso ang mga Forge Realm Donjon, may napakataas na equipment drop rate din ang mga ito.
Ang mga normal na halimaw pa lang ay naghulog na ng mahigit 12 blue grade item at isang purple rare item. Sa kasamaang palad, pawang mga heavy armor ito na hindi magagamit ni Chen Shai bilang isang magic class awaken, kaya ibebenta niya na lang ang mga ito. Nagpatuloy ang dalawa palalim sa dungsyon na parang naglalakad-lakad lang ng kaswal. Bago pa man sila makarating sa teritoryo ng Mastiff King, matagumpay na umabot sa level 6 si Jiang Menghuai. Pangalawa na siya sa rookie level rankings at malapit na siyang mag-level 6. Dahil sa malaking iyasi na binibigay ng Forge Realm Dongchuan, natural lang na mag-level up siya. Agad siyang binati ni Chen Shai. Taimtim na nagpasalamat si Jiang Menghuai sa pag-imbita ni Chen Shai, lalo na't wala siyang naiambag sa buong Dongchuan. Nahihiyang napakamot si Chen Shai sa kanyang ulo at inamin na wala nang ibang gustong makipag-team sa kanya noon at tanging siya lang ang tumanggap sa imbitasyon niya. Pagkatapos puksain ang lahat ng normal na halimaw, nagpatuloy ang dalawa. Hindi nagtagal ay narating nila ang huling lugar kung saan naroon ang Mastiff King. Nakapatay na si Chen Shai ng ilang boss kaya sanay na siya sa ganitong laban. Para makasiguro, nakaipon na rin siya ng isang malaking hukbo ng mga skeleton soldier sa labas ng boss area. Pagkapasok nila sa combat zone, agad na pumasok sa battle mode ang level 15 na Mastiff King. Nag-utos si Chen Shi na sumugod. Mahigit 100 skeleton soldier ang sabay-sabay na sumugod sa Mastiff King na parang isang malaking alon. Nang malapitan na nila ang boss, sunod-sunod na inactivate ng mga skeleton ang corpse explosion. Pagkatapos matamo ang pinsala mula sa mga pagsabog, nagpakawala ng galit na ungal ang Mastiff King. Mabangis nitong iwinasiwas ang kanyang mga kuko sa mga nakapaligid na skeleton, habang ina-activate ang kanyang defensive skill na Rock Armor, at offensive skill na Stone Shatter, na mabilis namang nawasak ang mga undead sa paligid niya. Nang makita ni Chen Shi na nakagawa ang Mastiff King ng armor na halos kasing kunat ng maximum health nito, napagtanto niya na tanging ang corpse explosion lang ang makakawasak sa depensa nito. Patuloy siyang nagsumon ng mas maraming skeleton soldier at inutusan silang palibutan ang boss. Sunod-sunod na wave ng corpse explosion ang pumutok sa paligid ng Mastiff King. Maaaring napakakumunat ng armor nito pero hindi pa rin ito nakatiis sa halos walang katapusang serye ng mga pagsabog. Sa wala pang 10 segundo, tuluyan nang naubos ang armor at health bar ng Mastiff King. Nagpakawala ito ng isang kawawang alulong bago bumagsak sa lupa at tuluyan ng hindi gumalaw. Nang mamatay ang boss, dahan-dahang nagbukas ang isang special rift sa harapan ni Chen Shi palabas ng donjon. Nagbigay ng kahangahangang 500 yaso ang Mastiff King. Naghulog din ang bangkay nito ng 5 equipment, 2 blue grade item, 2 purple grade item, at isang golden legendary item. Agad na nanlaki at kuminang ang mga mata ni Chen Shai. Bagaman lahat ng item ay puro heavy armor pa rin na may earth or rock type traits, ang pagbebenta nito sa marketplace ay kikita ng hindi bababa sa 100,000 gold. Ngumiti si Jiang Menghuai sa kanyang tabi. Mukhang sinuwerte tayo ah. Kahit na mas mataas ang drop rate ng mga Forge Realm Dongchuan kaysa sa mga ordinaryong Dongchuan, napakadalang pa rin ng mga legendary equipment. Ang makakuha ng kahit isang piraso ay isa ng malaking himala. Kapag naibenta ni Chen Shai ang lahat ng equipment mula rito, ang kikitain niya ay higit na lalagpas sa orihinal na presyo ng Forged Blood Token. Samantala, sa mansyon ng pamilya Wei, nakaupo si Weixing kasama ang kanyang ama, at parehong madilim ang kanilang mga mukha. Sinubukan siyang pakalmahin ni Weixing, Dad, baka naka-offline ang mga communicator nilang tatlo, pero baka naman nag-activate lang sila ng Do Not Disturb setting. Hindi ibig sabihin na may masamang nangyari. Nakatuon si Weixing Lu sa pinakamahalagang issue. Pinadala ko sila para patayin si Chen Shai, pero wala pa rin silang binabalita hanggang ngayon. Sabay-sabay silang nag-offline nang hindi man lang nag-update sa akin sa misyon o kumukumpirma kung patay na ba si Chen Shai. Imposibleng sabay-sabay silang naglaho nang hindi sinasadya sa gitna ng misyon. Pero kung patay na sila, sinong pumatay sa kanila? Ang tatlong level 18 na assassin ay hinding-hindi dapat matalo ng isang level 8 na Shadow Mage at level 5 na baguhan. Maliban na lang kung may ibang nakialam, marahil ay ang pamilya Jiang. Ang mas mahalaga, patay na ba si Chen Shai? At nakuha ba nila ang equipment na walang level requirement? Biglang naisip ni Weixing ang isa pang posibilidad. Dad, baka nakuha na ng tatlong yon ang equipment ni Chen Shi, tapos tinakbo na nila. Isang napakahalagang item ang mahirap palampasin para sa kahit kanino. Agad na nagdilim ang mukha ni Weixing Lu. Posible yan. Paano ko ba yan hindi naisip? Kung talagang tumakas sila tangay ang equipment, paghihiwa-hiwalayin ko sila at dudurugin ang mga buto nila. Habang nag-aalala ang mag-ama, biglang pumasok ang isang tauhan at nag-report. Nakabalik na po sina Chen Shi at Jiang Menghuai mula sa labas ng syudad. Pareho silang walang galos at kahit isang daplis man lang. Nanigas ang mag-ama. Buhay si Chen Shai, ngunit tuluyang naglaho ang tatlong assassin. Ano ba talaga ang nangyari? Binigyan na sila ng perpektong pagkakataon para i-assassinate si Chen Shai, pero nabigo pa rin ang tatlong level 18 na assassin. Agad na nagpanik si Weixing. Ano nang gagawin natin ngayon? Nabigo tayong patayin si Chen Shai,
at ang makahanap ng ganitong kagandang pagkakataon ulit ay hindi magiging madali. Bakas din ang matinding pagkadismaya kay Wei Xinlu. Hindi yan ang dapat mong ipag-alala. Ang dapat mong isipin ay kung anong mangyayari kapag kumalat ang balita na nabigo ang tatlong yon sa pagpatay kay Chen Shai. Ang pag-upa ng mamatay tao para patayin ang isa pang awakend ay isang malubhang krimen. Isantabi muna natin ang isyong ito at tingnan natin kung anong susunod na mangyayari. At saka, patuloy mong kontakin ang tatlong tangang yon. Gusto kong malaman ang buong nangyari ngayong araw. Samantala, nakauwi na si Jiang Menghuai sa mansyon ng pamilya Jiang. Dumiretso si Chen Shai sa isa pang dungeon habang nagmamadali siyang umuwi. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Jiang Zhengsheng na nakikipag-usap ng masinsinan sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaki ay si Lu Fan, isang core member ng Heavenly Mandate Guild. Nang makita siya ni Jiang Zhengsheng, agad siyang nagtanong, saan ka galing? Kaswal na nagpaliwanag si Jiang Menghuai, nasabi ko na po sa inyo. Pagkatapos ng meeting kaninang umaga, sumama po ako mag-dungeon grind sa isang kaibigan. Level 6 na po ako ngayon. Agad siyang pinuri ni Lu Fan. Ilang taon na tayong hindi nakikita, Menghuai. Ang laki na ng ipinagbago mo. Napakagaling mong makaabot sa level 6 sa pangalawang araw mo pa lang. Nagsalita si Jiang Zhengsheng sa seryosong tono. Mamaya ko tatanungin ang tungkol dyan. May importanteng pinag-uusapan kami ng titulo mo, maupo ka muna dyan sa tabi ng tahimik. Masunuring umupo si Jiang Menghuai sa malapit na sofa. Tulala siyang nagbuklat-buklat ng dungeon guide sa kanyang mga kamay, pero hindi siya makafocus ni sa isang salita. Paulit-ulit siyang pasimpleng tumitingin kay Jiang Zhengsheng, gusto niyang may sabihin pero pinipigilan niya ang kanyang sarili sa bawat pagkakataon. Bumalik si Lu Fan sa nauna nilang pinag-uusapan. May dalawa tayong malaking problema ngayon, ang pag-clear sa level 6 na po Black Dragon Mountains Raid at ang paghahanda para sa National War isang buwan mula ngayon. Naiintindihan ng mabuti ni Jiang Zhengsheng ang sitwasyon. Ang Black Dragon Mountains ang pinakamataas na level na raid na magagamit ngayon. Sinusubukan ng bawat bansa na matapos ito. Ngunit parehong napakataas ng hirap at ng bilang ng mga nasasawi. Hindi natin ito pwedeng madaliin. Napabuntong hininga na lang si Lu Fan nang walang magawa. Wala na tayong oras para maghintay pa. Kahapon, nakuha ng Estados Unidos ang pinakaunang clear sa buong mundo ng Black Dragon Mountains sa normal difficulty. Kung hindi lang biglang nagkasakit si Lu Zening, hindi nila tayo mauunahan dito. Matinding nagbago ang reaksyon sa mukha ni Jiang Zhengsheng. Magsisimula ang pambansang digmaan sa loob ng isang buwan. Ngayong natapos na muna ng Estados Unidos ang raid, makakakuha na sila ng Black Dragon equipment. Kung gagamitin nila ang mga gamit na yon sa isang elite force, walang ibang bansa ang makakatapat sa kanila, at mapipilitan na naman tayong dumipensa. Seryosong tumango si Lu Fan. Iyan mismo ang ipinag-aalala ko. 3 magkakasunod na taon na tayong nabigong makapasok sa top 3. Kung bababa ulit ang ranking natin ngayong taon, mas lalo pang mababawasan ang mga pabuya natin sa pambansang digmaan, nalilikha ng walang katapusang problema, at hindi lang ang Estados Unidos ang bansang nakabantay sa atin. Matapos marinig ito, natahimik si Jiang Zhengsheng. Ilang sandali lang, seryoso siyang nagtanong, anong kailangan mong gawin ko? Kung kailangan ako ng bansa, pwede akong pumunta agad sa kabisera, at sumali sa team na humaharap sa Black Dragon Mountains. Umiling si Lu Fan. Alam mong inuuna ng ating bansa ang kanyang mga mamamayan. Nagsakripisyo ang Estados Unidos ng napakaraming awakend at umasa lang sa dami ng tao para muntikang matapos ang raid. Hindi tayo pwedeng basta-basta magbuwis ng buhay ng tao para lang sa panalo. Pumunta lang ako rito para ilabas ang mga hinanakit ko. Tutal, matagal-tagal na rin simula noong huli tayong magkita. Habang nakikinig sa gilid, agad na pumasok sa isip ni Jiang Menghuai si Chen Shai. Ang kakayahan niyang walang katapusang magtawag ng mga skeleton soldier at pasabugin sila gamit ang corpse explosion ay sapat na para bumuo ng sarili niyang maliit na hukbo, at conservative na pagtatantya pa lang niya yon sa kasalukuyan nitong lakas. Kung pipiliin ni Chen Shi na maglingkod sa bansa, magiging walang kapantay ang kanyang epekto. Siyempre, kailangan muna niyang magpalakas ng sapat sa loob ng isang buwan bago magsimula ang pambansang digmaan. Dahil sa naisip na yon, hindi napigilan ni Jiang Menghuai na magtanong. Paano kung may isang taong kayang baguhin ang resulta ng pambansang digmaan o magkaroon ng malaking papel sa pagtatapos ng Black Dragon Mountains? Paano kung kaya pa niyang pamunuan ang team tungo sa tagumpay? Paano siya tratuhin ng bansa? Agad na napalingon ang dalawang lalaki sa kanya. Nagulat at nagpaliwanag si Lu Fan. Walang sinumang isang tao ang makakapagdesisyon sa resulta ng pambansang digmaan. Ang resulta nito ay hindi madedesisyonan ng isang malakas na class o ng ilang mga equipment lamang. Dagdag ni Jiang Zhengsheng, tigilan mo na ang pagpapagana sa iyong imahinasyon. Baka nga mayroon kang hidden class, pero ang isang malaking raid na tulad ng Black Dragon Mountains ay kailangan pa rin ng kooperasyon ng isang buong team. Sa puntong ito, imposibleng magkaroon ng malaking papel ang iisang tao lang. Patuloy pa ring nagpumilit si Jiang Menghuai. Tinatanong ko kung ano ang mangyayari kapag may totoong ang ganong tao. Anong klaseng pagtrato ang matatanggap niya?
Pinag-isipan ni Lofan ang tanong ng ilang segundo bago sumagot ng seryoso. Kung totoo ngang may ganoong tao, kahit ako hindi ko mahuhulaan kung anong pagtrato ang matatanggap niya. Pero tiyak na ibubuhos ng bansa ang lahat ng yaman nito para palakasin siya. Hindi na sapat ang salitang pagtrato para ilarawan ang halaga niya. Makakatanggap siya ng pinakamataas na pambansang parangal at halos magagawa na niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa bansa. Agad na nagningning ang mga mata ni Jiang Menghui. Sa ilalim ng naguguluhang mga tingin ng dalawang lalaki, bigla siyang tumayo at sinabing, magpapa-level up na ako. Pagkasabi noon, mabilis siyang umalis at nawala na sa paningin. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Chen Shai sa loob ng Frost Nether Valley. Ngayong mas naintindihan na niya ang sarili niyang lakas, pinili niya ang difficulty na nagdoble ng nakukuha niyang ESO. Mas maraming health ang mga halimaw sa difficulty, ngunit agad pa rin silang napapatay ng mga corpse explosion, kaya halos hindi bumagal ang pag-clear niya. Habang umaalingaw ang mga pagsabog sa buong dungeon, mabilis na tumaas ang ESO ni Chen Shai, at patuloy na tumaas ang kanyang mga level. Hindi na rin siya huminto para mananghalian, at ginugol ang buong araw sa pagpapalakas sa dungeon ng mag-isa. Nagpatuloy siya hanggang sa halos lumubog na ang araw. Narinig din sa wakas ni Chen Shai ang system notification na matagal na niyang hinihintay. Matagumpay niyang naabot ang level 10. Agad na nagningning ang mga mata ni Chen Shai. Sobra siyang nasisiyahan sa bilis ng kanyang pag-level up. Kaswal niyang kinolekta ang equipment na naiwan ng boss at sinuri ito. Ang isang item ay isang peres ng purple rare boots na para sa mga magic classes na pwede niyang magamit. Agad na sinuot ni Chen Shi ang bota at itinago ang mga natirang gamit dahil wala sa mga ito ang masyadong pakikinabangan. Nanabik siyang binuksan ang kanyang skill panel. Dahil napag-aralan niya sa paaralan ang mga pangunahing kaalaman ng bawat class, alam niyang nakukuha ng mga Shadow Mage ang Grasp of the Netherworld sa level 10. Ang skill ay tumatawag ng mga kamay ng undead kahit saan sa loob ng 10 metrong radius na pumipigil sa mga kalaban ng 3 segundo. Ang mas mahalaga, ang crowd control effect nito ay pwedeng patung-patungin ng walang limitasyon.